Kayong mga aswang! Anong pakay nyo? Ang biktima ng mga inosenteng tao? Hindi pa ito ang oras para magdiwang at magsaya. Buhay pa ako at kaya ko silang buhayin muli. Huwag ka magkalala, Hermana Auring. Kung papatayin mo ko, isasama kita! Itay, aalis po ko ha. Sasama po ako sa mga kaibigan ko. Oh, bakit? Saan ba kayo pupunta? Mukhang nakabihis ka. Kinain pong duroy po. Dadalo sa pagsamba na gaganapin doon. Pagsamba? Bakit? Kailan ba naging pare ang matandang yon? Si tatay naman oh. Ganito po kasi yan. May dumating dito na ipinadala raw ng simbahan. Grupo sila ng mga kababaihan. At nagtuturo sila kung paano mas magiging malapit sa Diyos. Pinamumunuan sila ni Hermana Auring. Sigurado ka pa riyan, nena. Mamaya, baka dahilan mo lang yan. Kung gusto mong magnobyo, gusto ko binata maligaw sa'yo. Dito mo siya dalhin sa bahay at hindi sa kung saan-saan. Huwag po kayo mag-alala, tay. Wala po ako nobyo. Lalong-lalo na, wala akong manliligaw. Kung meron man, ikaw ang unang makakaalam. O siya, sige na. Basta mag-iingat ka, ha? Umuwi ka kagad pagkatapos ng pagsamba ninyo. Isa pa pala. Kilatisin mong maigi ang pinakikisamahan mo ron. Baka mamaya hindi totoong mananampalataya ang mga yon. Sige po, kikilatisin ko po muna sila. Ako na pang bahala, tay. Ay, siya nga pala. Aalis ako at pupunta sa gubat. Kailangan ko tapusin ang aking pangangahoy ron. Sige po, nag-iingat po kayo rin, tay. Ay teka, uuwi ka ba mamayang tanghalian? Hindi ko po kasi sigurado kung makakauwi ka agad ako eh. Sige lang. Marami naman ang mga prutas sa loob ng gubat na pwede kong pitasin kapag nagutom ako. Huwag mo na akong alalahanin. Tinanguan na lang si Mang Adan ng kanyang dalagang anak na si Nena. Noon din, nagpaalam ang dalaga na aalis na. Nung nakababa na si Nena sa kanilang bahay, kinuha na ni Mang Adan ang kanyang itak sa sombrero. Sinigurado niyang nakasara ang mga bintana bago umalis sa kanilang bahay. Nang makababa na siya, minabuti niyang bilisan ng kanyang paglalakad hanggang sa makarating siya sa gubat. Nang nandun na siya, agad niyang sinimulan ng kanyang gawain. Nasa kalagitnaan na siya ng kanyang pangangahoy nang may maulinigan siyang mahinang ungol. Nung una, inakala niyang gawa lang yon ng hayop, kaya hinayaan na lang niya muna. Pero nang marinig niya ng klaro ang boses ng isang lalaki na humihingi ng tulong, tuluyan niyang itinigil ang pangangahoy at hinanap ang pinagmumulan ng kanyang narinig. Tulungan mo ako. Maawa ka sa akin. Sino ka? Puno ka ng sugat, ha? Ano ba nangyari sa iyo? Halika, tutulungan kita't gagamutin. Sandali lang. Sina Hermana, sila ang may gawa nito. Sinubukan ko silang pigilan pero inatake nila ako. Mabuti na lang at nakatakas ako. Sinong Hermana? Teka, sino ka ba? Ako si Mariano, isa akong albularyo. Ginawa ko ang aking makakaya pero hindi ko napigilan si Hermana Auring. Nasisiguro ko na malapit na silang makarating dito. Hermana Auring? Mukhang nabanggit na sa akin ni Nena yan, ha? Siya nga pala. Ako si Adan. Ibig sabihin, nakarating na siya rito sa nayon nyo? Oo. At nakapagsimula na sila na kanilang gawain dito. Halos lahat ng mga kababaihan sumapi na sa kanila. Hindi to maaari. Sigurado ko na mangyayari rin sa inyong nangyari sa aming nayon. Uubusin nila ang mga tao. O kung hindi man, gagawin nilang palahian ang mga babae rito. Hindi. Kailangan mapigilan si Hermana Auring. Teka, paano mo nasabing uubusin nila ang mga tao? Dahil hindi lamang sila mga kulto. Mga aswang sila na nagtatago sa kabanalan. Huwag niyong hahayaan na mangyari rito nangyari sa nayon namin. Sige, pero anong gagawin ko? Kailangan maitaboy mo ang mga yon.
Sa paanong paraan? Yan ang hindi ko pa alam. Pero sige, para may panlabang ka kina Hermana Uring, may ibibigay ako sa inyo. Ano bang gusto mong ibigay sa akin? Talaga bang magagamit ko yan? Hindi sumagot si Mariano kay Mang Adan. Inalalayan naman ng mangangahoy ang albularyo hanggang sa makatayo ito. Nang nakatayo na si Mariano, tinulungan siya ni Mang Adan para makapwesto sa lilim ng puno. Naganap din ng mga dahon na pwede niyang igamot sa sugat ng albularyo. Nang magamot na ni Mang Adan ang mga sugat ng dugo ang albularyo, hinubad nito ang kanyang kwintas. Itinuon naman ng mangangahoy ang kanyang pansin doon at nakita niya ang kulay itim na bato na ginawang kwintas. Naramdaman niya ang enerhiya mula sa bato, kaya hinintay niya ang sasabihin ng sugatang albularyo. Mutya ng kidlat ito, para sa ibayong liksi ng pangangatawan mo. Kapag nasa iyon na to, hindi ka na madaling matatalo ng mga aswang na yun. Maraming salamat. Sigurado ko magagamit ko talaga yan. Mamayang gabi, sisimulan ko ang pagmamatsyag sa kanila. Hindi ako papayag na gawan nila ng masama ang aking mga kanayon. Lalo na ang aking anak na sumapi na sa kanila. Isa pa pala, ilang araw na lang, kabilugan na ng buwan. Sigurado ko na magkakaroon na sila ng binyagan. Tuluyan na magiging kasapi ng kanilang kongregasyon ang mga miyembro nila rito. Kinakailangan ko silang pigilan. Hindi ako papayag na magtatagumpay sila sa kanilang pakay rito. Teka, halika muna sa bahay namin. Kailangan mo ng pahinga. Huwag na. Mas lalo lang kayo mapapahama kung patutuloyin niyo ako sa bahay niyo. Ang importante sa ngayon, alam mo na ang totoong kulay ni na Hermana Uring. Wala akong pakialam kung mapahama kami. Halika na. Saka mo na isipin ang kaligtasan namin. Ang importante sa ngayon ay makapagpahinga ka. Dinala ni Mang Adan si Mariano sa kanilang bahay. Nung naroon na sila, nagluto na muna ang mga ngahoy ng lugaw para ipakain sa sugatang binatang albularyo. Nang matapos kumain, hinayaan niya si Mariano na magpahinga para makabawi ng kanyang lakas. Nung malapit ng dumilim, dumating na rin si Nena sa kanilang bahay. Nakita naman ni Mang Adan ang gulat sa mukha ng kanyang anak. Kaya ipinaliwanag niya ang patungkol kay Mariano. Mas pinili na rin niyang ilihim ang totoong pagkatao ng albularyo para sa proteksyon nila. Nena, si Mariano nga pala. Anak siya ng kaibigan ko na mula sa kabilang baryo. Magandang araw, Mariano. Teka, bakit puro sugat ang katawan mo? Ano ba nangyari sa'yo? Ha? Kasi ano eh. Ay nako anak, nagkaroon ng gulong kanilang pamilya. Mabuti nga't nakarating siya rito eh. Oo, tama si Mang Adan. Mabuti na lang talaga at nakatakas ako mula sa mga kaaway ng pamilya ko. Kung nagkataon, baka pati ako napatay na nila. Napatay nila ang lahat ng kapamilya mo? Diyos ko po, mabuti naman at nakatakas ka. Huwag ka mag-alala, ligtas ka rito. Ay siya nga pala, Nena. Kumusta ang pagsamba ninyo? Ano ang balita? Ayos lang naman po, Itay. Sa kabilugan ng buwan, magkakaroon daw ng binyagan. Magiging ganap na akong kasapi ng kongregasyon ni na Hermana Uring. Mas mapapalapit na ako sa Diyos, Itay. Nagkatitigan na lang sina Mang Adan at Mariano. Magtatanong pa sana si Mang Adan sa kanilang dalagang anak, pero iniba na nito ang kanilang usapan. Nagpakwento si Nena patungkol sa nangyari kina Mariano. Magiliw namang nagkwento ang binata sa dalaga. Nakinig naman sa kanila si Mang Adan at sinigurado niyang walang sasabihin ng albularyo patungkol sa totoong nangyari sa kanya. Matapos ang kanilang usapan, nagpaalam na si Nena para magluto ng kanilang hapunan. Habang naghihintay naman na maluto ang pagkain, nagpasya ang dalawang lalaki na magkwentuhan patungkol kina Hermana Uring. Huwag ka mag-alala, Mang Adan. Tutal nandito na ako. Tutulungan kita. Hintayin mo lang na gumaling ang sugat ko. May utang pa sila sa akin. At hindi ako papayag na mauwi lang sa wala ang ginawa nila sa kanayong ko. Kinakailangan natin mapagplanuhan ang ating gagawin. Kung mga kultong aswang sila, natitiyak kong malalakas sila. Tama kayo, Mang Adan. Nagkukunwari lang silang mahina. Pero ang totoo, may angkin silang kabangisan
na hindi pa nasusumpungan ng halos lahat ng mga tao. Mamayang gabi, kapag tulog na ang halos lahat ng mga tao, aalis ako at pupunta sa bahay ni Impong Duroy. Impong Duroy? Sino naman siya? Sa kanyang bahay nakituloy si na Hermana Oring. Malamang, kasapi na nila matandang yon. Imposible. Mga babae lang ang kasapi ng kanilang grupo. Kung maging kaanib siya ng kongregasyon, posible na mataas ang kanyang katungkulan sa kanilang grupo. Yan ang ating aalamin. Darating ang araw at matutuklasan natin ang mga sikreto nila. Natigil na lamang ang kanilang pag-uusap nang lumapit sa kanila si Nena. Dahil luto na ang kanilang hapunan, nagpasya silang kumain na muna. Pagkatapos nila, nagkwento si Nena patungkol sa kung gaano kaganda ang pagtrato sa kanila ni Hermana Oring. Sinabi rin nito kung gaano sila kapalad dahil nakasali sila sa grupong yun. Sinakyan na lamang ni Mang Adan ang kwento ng kanyang anak, pero patuloy pa rin niya itong pinaalalahanan patungkol sa naturang kongregasyon. Mas idinitalye na rin ni Nena ang gaganaping binyag sa kanila pagdating ng kabilugan ng buwan. Dahil gusto niyang siya mismo ang makakaalam ng lihim ni Nena Hermana Oring, hindi na muna niya tinutulan ang pagpapabinyag ng kanyang anak. Alam niyang ilang araw pa ang paghahanda niya para sa nalalapit na kabilugan ng buwan, kaya hindi siya gaanong nabahala. Makalipas ang halos 1 oras na pagkukwentuhan, nagpaalam na si Nena na matutulog. Naiga na rin si Mang Adan sa kanyang banig, pero kahit na anong gawin niya ay hindi siya makatulog. Makaraan ng ilang oras, Mariano, aalis muna ako. Pupunta ako kina Impong Duroy. Baka may makuha akong impormasyon sa Hermana na yon. sasama ako sa inyo Mang Adan. Makakatulong ako sa inyo kung sakali. Wag na. Sariwa pa mga sugat mo. Magpahinga ka na lang dito. Isa pa, wala kasama si Nena rito sa bahay. Basta, may tiwala ako sa'yo. Wag mo sanang sirain yon, Mariano. Huwag kayong mag-alala Mang Adan. Alam ko ang tinutukoy nyo. Hindi ako ganong klase ng lalaki. Nandito ako para puksain ng mga kultong aswang. Wala ako rito para manamantala ng ibang tao. Ay sige na, aalis na muna ako. At baka mapatunayan ko pa ang totoong pagkatao ng mga dayong yon. Mag-iingat ka Mang Adan. Tuso ang mga aswang na yon. Huwag ka magpapalinlang sa kanila ha. Sige, hindi rin naman ako magtatagal doon. Basta huwag ka magpapahuli sa kanila. Baka kung anong gawin nila sa'yo. Napatango na lang si Mang Adan sa sinabi ni Mariano sa kanya. Kinuha niya ang kanyang itak at sombrero saka nagmamadaling bumaba sa kanilang bahay. Dahil maliwanag ang buwan, alam niyang hindi siya mahihirapan sa pagbaybay ng daan patungo sa bahay ni na Impong Duroy. Nasa kalagitnaan na siya ng kanyang paglalakad nang makaramdam siya ng init na nagmumula sa suot niyang mutya ng kidlat. Pakiramdam niya'y may gustong ipahiwatig yon. Kaya minabuti niyang mag-ingat. Saktong pagdating niya sa labas ng bakuran ni na Impong Duroy, Halos 5 araw na kami nandito. Pero ang inihahain mo sa amin ay puro gulay. Sawa na kami ron. Gusto namin karne na ang aming magiging pagkain. Karne? Saan naman ako kukuha ng karne? Bibihira lang ang mga naglalako ng karne rito. Isa pa, malayo ang bayan. Kaya hindi agad tayo makakapunta roon. Problema ba yon? Maraming karne rito sa nayon ninyo. May karne na mga hayop at karne na mga tao. Anong gusto niyong gawin ko? Papatay ako? Paano kung mahuli ako ng mga taga rito? Siguradong mamili ka lang. Gagawin mo ang sinasabi ko o kami mismo ang gagawa niyan para makagulo rito? Huwag ka lamang magulat kapag magigising kang dumadanak na ang dugo rito sa baryo ninyo. Sige na, magapunan na tayo nang makapagpahinga. napalunok ng kanyang laway si Mang Adan dahil sa kanyang narinig. Napatitig siya kay Impong Duroy pero hindi nito mawari kung ano ang saloobin ng matanda. Nang pumasok na sila sa loob ng bahay, nagpasya si Mang Adan na pumunta sa bandang likod. Pagdating niya roon, umakyat siya sa bakod at lumapit sa dingding ng kusina. Naghanap siya ng siwang kung saan pwede siyang makasilip. Pero sa hindi inaasahan,
may nasagi siyang lata na naging rason para makagawa siya ng ingay. May tao nakapasok dito sa bakuran mo, Impong Doroy. Sandali at titignan ko kung sino ang mapangahas na yan. Dakpin mo siya at pagsasaluan namin ang kanyang laman. Masusunod, Hermana Uring. Sige na, Impong Doroy. Ang mga kagaya ng taong yan ay dapat na mamatay. Baka kung ano pa ang gawin niya sa atin. Nagmamadaling magtago si Mang Adan. Nang makapagkubli na siya, nakiramdam siya sa paligid. Makalipas ang ilang sandali, lumabas si Impong Doroy na may hawak na itak. Lalabas na rin sana si Mang Adan para kumprontahin ang nasabing matanda, pero natigilan siya nang makitang nasa likuran ng matanda si Hermana Uring. Walang tao rito. Baka kumpusa lang yun, Hermana Uring. Hindi ako naniniwala. May naamoy akong tao sa paligid. Alam kong nandito lang siya. Halugugin natin ang buong bakuran mo. Sige, Hermana Uring. Pag mong pakawalan kapag nahuli mo na, ibalato mo sa akin ang taong yon. Matagal na rin akong hindi nakakatikim ng sariwang atay. Huwag kayong mag-alala. Ibibigay ko sa inyo kung sino mang mapangahas na pumasok dito. Halos hindi makapaniwala si Mang Adan sa kanyang nasaksihan. Lumakas ang kabog ng kanyang puso. Hindi dahil sa takot na kanyang nararamdaman, kung hindi dahil sa galit. Habang naghahagilap sa kanya ang dalawa, pasimple siyang lumabas sa kanyang pinagtataguan. Payuko siyang lumapit sa bakod at walang pagdadalawang isip na lumundag doon. Saktong pagkalundag niya, nakarinig siya ng pag-angil mula sa loob. Napalingon siya at napahawak siya ng maigpit sa kanyang itak nang makita niyang nakaharap sa kanya si Hermana Uring. Nagbabaga ang mga mata nito at mabalasik na nakatitig sa kanya. Hindi siya gumalaw at naghintay siya sa susunod na mangyayari. Lumakas ang kabog ng dibdib niya sa pag-aakalang nahuli na siya. Nakatakas ang lintik na yan. Ang hina mo kasi, Impong Doroy. Hala, tawagin ang iba kong kasamahan. Sabihin mo sa kanila na hanapin ang taong pumasok sa bakuran mo. Pasensya na, Hermana Uring. Sige, teka lang at tatawagin ko sila. Sandali, wag na lang pala. Tayong dalawa na lang. Lumabas tayo para hagilapin ang taong yon. Ikaw na ang tumingin sa bandang likuran ko. At ako naman dito sa harap. Kailangang hindi makatakas ang taong yon. Baka narinig niya ang ating napag-usapan. Opo, ako na pambahala. Sige na, kung ako sa inyo, magpalit ka na ng anyo mo at nang mag-ibayo ang lakas at bilis mo. Eto na, Hermana Uring. Nasaan yung aswang na ako? Sige na, at tutungo na ako sa likuran. Napanganga na lang si Mang Adan nang makita niya ang anyong aswang ni Impong Doroy. Hindi niya inaakala na ang matandang mahina lang sa unang tingin ay isa rin palang aswang. Dahil mukhang seryoso na ang dalawa na mahuli siya, napagpasyahan niyang umuwi na lang sa kanila. Nasa kalagitnaan na siya ng kanyang pagtakbo nang may marinig siyang mabibilis na yabag na humahabol sa kanya. Nang una, isinantabi lang yon ni Mang Adan. Pero nang mapansin niyang uminit ang kanyang mutya ng ngipin ng kidlat, mas lalo pa niyang binilisan ang pagtakbo niya. Pagdating niya sa labas ng kanilang bakuran, nakiramdam muna siya sa paligid. Nang masiguro niyang wala nang nakasunod sa kanya, pasimple siyang pumasok sa kanilang bahay. Naiga siya at sinubukang umidlip. Pero dahil sa pangamba niya, hindi siya nakatulog ng maayos. Naging ganoon ang kanyang sitwasyon sa paglipas ng mga araw. Isang gabi, habang tulog si Nena, may narinig na ingay sa malayo si Mang Adan. Bumangon siya at minatyagan kung saan yun nagmumula. Napagtanto din niyang gising din ang binatang albularyo. Kaya lumapit siya kay Mariano. Akala ko ako lang ang gising. Mariano, narinig mo ba ang ingay na nanggagaling sa malayo? Oo, Mang Adan. Sa palagay ko, sa kabilang baryo yan nagmumula. Yan din ang aking kutob. At teka, titingnan ko muna sa kalendaryo kung kailan ba ang kabilugan ng buwan. Oh, Mang Adan, kailan ba ang kabilugan ng buwan?
Bukas na ng gabi, Mariano. Kung tama ang kutob ko, ang ingay na ating narinig gawa ng mga aswang. Baka nang bibiktima sila at nandudukot para may pagpiestahan sila. Ano na ngayon ang plano mo? Kailangan mapigilan ko ang pambibiktima ng mga aswang na yan. Hindi ako papayag na maghahasik sila ng lagim dito. Aalis ako. Sasama na kita. Baka marami sila't mahirapan ka. Pero mahina ka pa, Mariano. Baka hindi pa kaya ng katawan mo. Magpahinga ka na lang dito. Kaya ko na sarili ko. Mas lalo lang ako nangihina kapag wala akong ginagawa. Sasamahan na lang kita at nang mapuksa natin ang mga aswang na yan. Kung ganon, tayo na. Isarado na lang natin na mabuti ang mga bintana at pintuan. Kailangan din natin makabalik dito bago pa man magising ang anak ko. Kanya-kanya silang kuha ng kanilang mga itak. Nang masiguro na nilang nakasara na ang mga bintana, bumaba sila at isinarado na ng maayos ang pintuan. Dahil patuloy ang naririnig nilang sigawan, binilisan nila ang kanilang paglalakad patungo sa kabilang baryo. Nasa kalagitnaan na sila ng kanilang paglalakad nang mapansin nilang parang nagiging madilim ang buwan. Mukhang hindi magandang senyalis na yan, mga Dan. Maliwanag ang buwan, pero tingnan nyo, parang may kung anong maharang dyan. Hindi. Kahit na ano pa mang signo sa magbigay na babala sa atin, kailangan nating mapigilan ng mga aswang. Kapag nakapambiktima na sila rito, sigurado ko, uulitin nila yan. Tama ka, mga Dan. Kung kinakailangan natin suungin ang panganib na dulot ng senyalis ng kalikasan, gagawin natin. Oo. At isa pa, kailangan mawala na rin ang mga kultong aswang na yan dito. Sandali. Paano kaya natin magagawang pigilan ng gaganaping binyagan bukas? Mamaya na lang natin isipin ang bagay na yan. Sa ngayon, iligtas muna natin ang mga biktima ng mga aswang, kung meron man. Ipinagpatuloy nila ang kanilang paglalakad hanggang sa malapit na silang makarating sa kabilang baryo. Walang ano-ano, may narinig silang ingay na papalapit sa kanila. Napatitig na lang si Mang Adan kay Mariano at nagkasundo silang magtago na muna. Habang nakakubli sa likod ng malaking puno, nakiramdam sila sa kanilang paligid. Ilang sandali pa, may narinig silang mga yabag at ungol. Kaya iginala nila ang kanilang paningin sa paligid. Napailing na lang silang dalawa nang makita nila ang tatlong aswang na may kanya-kanyang buhat na sako. Nang mapansin nilang gumagalaw ang laman ng sako, napagtanto nilang posibleng tao ang laman nun. Harangan natin ang mga aswang na yan. Maghintay muna tayo ng ilang minuto. Malakas ang kutob ko na may iba pang paparating. Sandali. Ako na munang lalabas para sitayin ang mga yan. Huwag, Mang Adan. Baka kung mapano kayo. Dito lang kayo. Ako ang haharang sa kanila. Isa akong albularyo. Kaya alam ko na hindi nila ako madaling matalo. Mahina ka pa, Mariano. Baka matalo ka lang nila. Magtiwala ka lang. Ako ang bahala. Alam ko ang ginagawa ko, Mang Adan. O siya, sige. Pero kung makikita ko na nalalagay ka na sa alanganin, lalabas ako para tulungan ka, ha? Lumabas si Mariano sa kanilang pinagtataguan. Napahawak naman ng maigpit si Mang Adan sa kanyang itak at mas naging alerto siya. Habang papalapit sa mga aswang ang binatilyong albularyo, iginala naman niya ang kanyang paningin sa paligid. Nasa ganong sitwasyon siya nang marinig niya ang pagsigaw ni Mariano. Tumigil din ang tatlong aswang. At nang makita nila ang albularyo, inilapag nila ang mga sakong buhat nila. May kung ano-ano pang sinabi ang binata, kaya nanggalaiti ang tatlong nilalang. Umangil sila at sumugod sa albularyo. Habang nagkakagulo ang apat, naisipan ni Mang Adan na lapitan ang sako ng mga aswang at iniligtas sa mga dinukot na mga yon. Nung makita ni Mariano ang ginawa niya, mas nilibang pa nito ang mga aswang para hindi nila maibaling ang pansin sa tatlong sako. Pagkabukas ni Mang Adan yon, hindi na siya nagulat ang makita ang tatlong bata. Kinalagan niya ang mga ito sa kainutusang tumakbo pauwi sa kani-kanilang bahay. Napakawalang hiyaan ng mga aswang na yan, ha? Tama ang hinala natin. Mga batang laman ng sako. Dinukot sila ng mga aswang. Sige lang, Mang Adan. Ang malagay nakatakas na sila. Itong tatlo na lang ang problema natin. Tutulungan na kita riyan at nang matapos na ang buhay nila. Mga salot! Wag na.
Manood ka na lang kung paano ko talunin ang mga aswang na ito. Bantayan mo na lang din ang paligid. At baka may ibang umatake rito sa atin. Sige, Mariano. Pinanood ni Mang Adan ang pakikipaglaban ni Mariano sa tatlong aswang. Nung una, napansin niyang medyo dihado pa ang binata. Pero nang lumaon, mas nag-ibayo ang kanyang lakas. Nagulat pa si Mang Adan nang makita niya kung paanong pagtatatagain ng albularyo ang tatlong nilalang. Nalaman niyang sugatan na ang kanyang mga kalaban. Isa-isa niyang ibinalibag ang mga yon. Nang makita naman ni Mang Adan na gumagalaw pa ang tatlong aswang, nilapitan niya ang mga yon. Mariano, pupugutan ko na ng ulo ang tatlong ito. Kailangan babawasan ng mga aswang na nagiging salot dito sa kadayunan. Sige, mas mabuti pa ngang yan ang gawin niyo, Mang Adan. Itong nararapat sa mga kagaya niyong salot sa lipunan. Mang Adan, sandali. Mukhang may paparating dito. Tulungan mo na ako rito. Takpan na lang natin ng tuyong dahon ng mga katawan nila. Sigurado, hindi rin nila agad mapapansin ng mga yan. Ako na lang ang bahala. Uurasyonan ko yan para hindi mapansin ng mga paparating. Ayan na sila. Sige na. Magtago na tayo ng makapaganda na rin. Mukhang mas marami sila. Kailangan natin maganda. Nang masiguro nila na hindi na makikita ng ibang aswang ang mga bangkay ng kanilang kasama, nagtago ulit sina Mang Adan at Mariano. Itinuon nila ang pansin nila sa bahagi kung saan nila narinig ang ingay hanggang sa makita nilang may paparating ng mga mabalahibong nilalang. Napalunok ng laway niya si Mang Adan nang makita niyang higit sa 10 ang mga aswang na yon. Nagkaroon siya ng kutob na kasama ni na Hermana Auring ang mga yon. Kaya napagpasya nilang dalawa na wag nang magtago at harapin na lang sila. Sabay na lumabas sila sa kanilang pinagtataguan. Pagkalabas nila, uminit ang buong katawan ni Mang Adan. Ramdam din niya ang enerhiyang bumalot sa kanya. Kayo mga aswang! Anong pakay nyo? Ang biktima ng mga inosenteng tao? Inakala ba ninyo na malaya kayong gawin ang bagay na yan? Nagkakamali kayo! Pipigilan namin kayo sa abot ng aming makakaya! Mariano, mukhang hindi yata sila natitinag sa atin Sigurado ko na magmamatigas ang mga yan. Ngayon, mamili kayo. Harapin ang inyong kamatayan o sa kamay namin. O aalis kayo rito at pumunta na lang sa bundok. Napaangil ang mga aswang nang makita ang presensya ni Mang Adan. Mas namulagat ang kanilang mga mata nang makita nila ang binatang albularyo roon. Napansin ni Mang Adan ang naging reaksyon ng mga aswang, kaya natuwa siya. Magsasalita pa sana siya, pero umatake sa kanila ang 5 aswang. Itinaas naman ni Mang Adan ang kanyang itak at nang lumapit sa kanila ang mga nilalang, nilabanan niya ang mga ito. Dahil maliliksi ang mga yon, hindi na naibaling ni Mang Adan ang kanyang pansin sa binatilyong albularyo. Itinuon niya ang kanyang buong atensyon sa mga aswang na umaatake sa kanya. Sa tulong ng bertud na nagmumula sa kanyang mutya ng kidlat, nag-ibayo ang liksi ng kanyang katawan. Nagawa niyang ilaga ng mga pag-atake ng nilalang at ang iba sa kanila ay nasugatan niya ng kanyang itak. Nang mapansin niyang medyo nangihina na ang 3 aswang na kaharap niya, panandalian niyang inalam ang sitwasyon ni Mariano. Mariano, huwag ka magpapatalo sa mga aswang na yan! Sige, tapusin na natin ang mga ito. Sigurado ako na marami pa mga aswang na nagkalat dito. Natindi akong mga sugo sila ni Hermana Auring. Yan din ang hinala ko. Sigurado na nandudukot sila para may pagsaluan sila bukas ng gabi. Kung nagawa man ninyong mga aswang kayo, ang ubusin ng mga kanayong ko, hindi ko papayagang mangyari yun dito kina Mang Adan. Ganyan nga, Mariano. Hindi dapat kaawaan ang mga nilalang na ito. Mas pinag-igihan ni Mariano ang pakikipaglaban sa mga aswang. Napangiti naman si Mang Adan nang makita niya ang ginagawa ng binatang albularyo. Dahil halos wala ng lakas sa mga aswang na katunggali niya. Naging madali na para sa kanya ang mapabagsak ang mga ito. Nang nakahandusay na sa lupa ang 3 nilalang, isa-isang nilapitan ni Mang Adan ang mga ito at gininitan sa lieg. Nang maisip niyang baka mabubuhay pa ang mga yon, napagpasya niyang pugutan na lang sila ng ulo. Matapos gawin yon ni Mang Adan, napalingon siya kay Mariano. Napalunok siya ng kanyang laway at napamura.
nang makitang medyo dihado sa tatlong nilalang ang nasabing albularyo. Dahil dito, patakbo siyang lumapit sa kanila at tinaga sa likuran ng isang aswang. Napalingon sa kanya ang nilalang. Kaya bago pa man ito makasunggab sa kanya, muli niya itong tinaga. Tinamaan sa lieg ang aswang, kaya nabuwal yon sa lupa. Mariano, patayin mo na ang dalawang yan. Ang mga nilalang na ito hindi dapat kasindakan. Sige, ito na mga Dan. Gagawin ko rin ang ginawa mo sa mga nakalaban mong aswang. Magaling! Kailangan huwag ka magpatalo sa mga negatibong emosyon mo. Tatandaan ko sinabi mong yan mga Dan. Sa ngayon, ito muna ang aking aatupagin. Ganyan nga, Mariano. Tuluyan mo na ang mga aswang na yan. At nang makalis na tayo rito, baka may iba pang susugod dito at malagay pa tayo sa alanganin. Sige mga Dan, ang importante sa ngayon, mailigtas natin ang mga dinukot nila. Wala na silang magiging pagkain bukas ng gabi. Sigurado ko na manghihina sila. Sa pagkakataong yon, maaari na natin silang sugurin. Pero kailangan na rin natin magbantay sa paligid mga Dan. Baka may iba pang mga aswang dito at posible na mandudukot pa ng mga bata. Sige, mas maigi siguro kung rumonda tayo ngayong gabi. Umuwi na lang tayo kapag tumilaok na ang mga tandang. Sigurado, magdadalawang isip na ang mga aswang na mambiktima niyan. Tama ka mga Dan. Mas maigi nga sigurong siguraduhin muna natin na wala nang naglipa ng aswang bago umuwi. Nang masiguro nilang patay na ang lahat ng mga aswang, nagpatuloy sila sa kanilang pagronda. Nilibot nila ang kanayunan hanggang sa tuluyan na nilang narinig ang pagtilaok ng mga tandang. Noon din, napagdesisyonan nilang umuwi na. Dulot ng kanilang antok, nakatulog sila ng mahimbing. Pagkagising ni Mang Adan, nagulat siya nang malamang wala na roon si Nena. Bumangon siya at tumungo sa kusina. Pero wala rin doon ng kanyang anak. Naalala niyang araw na noon ng binyagan, kaya kinutuban siya ng hindi maganda. Nagmadali siyang bumalik sa kinaroroonan ni Mariano. Mariano, masamang balita. Nakaalis na si Nena. Sigurado kong tutungo na siya sa gaganaping binyagan. Kailangan mailigtas natin siya. Pati ng ibang kababaihan na napipisil nilang maging miyembro ng kanilang kongregasyon. Nasisiguro ko na pipili ng babaeng pupunlaan nila ng kanilang lahi si Hermana Oring. Hindi ko hahayaang mangyari sa kanya ang mga sinasabi mo, Mariano. Hindi ko pwedeng pabayaan na lang doon ang aking anak. Teka, paano naman gagawin ni Hermana Oring ang pagpupunla? Yan din ang hindi ko alam eh. Posible na may ritual silang gagawin. Pero mukhang malabo naman dahil isa siyang babae. Pero teka, may naikwento dati yung lolo ko patungkol sa mga ganyang nilalang eh. Nakalimutan ko lang. Sandali, susubukan kong alalahanin. Saka na. Sa ngayon, aalamin natin ang patungkol sa bagay na yan. Halika, kumain na muna tayo ng agahan. Kailangan may lakas tayo sa pagharap sa kanila. Nang matapos na sila sa pagkain, hinasa nila ang kanilang mga itak. Binasbasan din ni Mariano si Mang Adan para magkaroon ito ng poder sa kanyang katawan. Matapos yun, nagpasya na silang dalawa na umalis para puntahan ang matandang kasama ni na Hermana Oring. Pareho silang may kutob na nandun lang ang mga babaeng bibinyagan ng lider ng kulto. Kaya kinailangan nilang iligtas sila. Pagdating nila sa tapat ng bakuran ni Impong Duroy, ilang beses pa silang tumawag. Nang wala man lang tumutugon sa kanila, dumampot na si Mariano ng gakamaong bato. Pipigilan pa sana siya ni Mang Adan, pero nagawa na niyang ibato yon sa bubungan ng bahay na matanda. Sino yan? Natutulog ang tao rito eh. Disturba. Sino ang... Ha? Adan? Anong ginagawa mo rito, ha? Impong Duroy, alam kong nandito ang anak ko. Anong ginawa niyo sa kanya? Sa kanila? Ilabas na ninyo ang mga babaeng bibinyagan ni Hermana Oring. Alam ko ang tunay niyang pagkatao. Gagamitin ka lang niya para sa pansariling interes. At sino ka para pagsabihin ako? Hindi mo lang alam kung gaano kalaki ang naging tulong sa akin ng grupo ni Hermana Oring. Kaya huwag kang magsalita ng ganyan. Kumalma lang kayo, Impong Duroy. Ang ibig lang sabihin ng aking kasama, hindi sana ninyo ipinagkatiwala ang mga babae sa mga dayong kagaya ni na Hermana Oring. Hindi ko hawak ang desisyon ng mga kababaihan dito.
Siguro may mga hiling sila na gusto nilang matupad. Kaya umalim sila. Kagaya ko, matagal ko nang idinalangin na muli kong makasama ang aking namatay na asawa. Nakasama niyo po ba? Sa paanong paraan? Bubuhayin ulit nila siya? Isang malaking pagkakamali sa mga mata ng Diyos ang bumuhay ng patay. Tama si Mariano, Impong Doroy. Mali talaga ang gawain yan. Ano kaya ang hiniling ng anak mo kay Hermana Uring Adan? Hindi kaya gusto na rin makapiling ang iyong yumahong asawa? Hindi gagawin ni Nena yan. Sinabi niya sa akin na pinilit lang siya ng ibang kaibigan niya. Kaya sumama siya sa kanila. Ngayon, sabihin mo sa amin kung nasaan sila at hahanapin namin si Nena. Sabihin mo na sa akin para wala ng gulo. Baka mamaya isiwalat ko pa ang patungkol sa totoo mong pagkatao. Kilala ko rin sina Hermana Uring. Kaya maisisiwalat namin ang katotohanan. Kilalanin mo muna kung sinong binabangga mo. At baka magsisi ka sa bandang huli. Ang talim din ng dila mo, binata. Ano kaya't putulin ko yan at kainin? Masarap kaya yan? Nagbabanta ka ba, Impong Doroy? Huwag ka magsalita ng ganyan. Hindi mo alam kung ano ang kaya namin gawin sa'yo. Pabayaan mo na siya sa mga sinasabi niya. Nandito tayo para bawiin si Nena. Ngayon, Impong Doroy, huling pagkakataon mo na. Nasaan ang anak ni Mang Adan? Iuuwi namin siya. Hindi ko alam. Wala akong alam. At kung alam ko man, hindi ko sasabihin sa inyo. Nagmamatigas ka ha? Mariano, pasukin natin ang bahay na matandang ito. Sige, subukan niyong pumasok. Tignan natin kung hanggang saan ang angas ninyo. Hinugot ni Impong Doroy ang kanyang itak. Pumwesto siya sa tarangkahan ng kanyang bakuran at naganda sa pagpasok ng dalawa. Binunot na rin ni Mang Adan ang kanyang itak at binalak na ituloy ang pagpasok sa bakuran ng matanda. Nang makaisang hakbang na siya, pinigilan siya ni Mariano. Napatawa na lang si Impong Doroy nang makita niya ang naging reaksyon ni Mang Adan dahil sa ginawa sa kanya ng binatang albularyo. Tayo na, Mang Adan. Diado tayo rito. Baka may iba siyang kasama sa loob. Hanapin na lang natin si Nena nang hindi umaasa at naghihintay sa tulong mula sa matandang yan. Kapag may nangyaring masama sa aking dalagang anak, hindi kita mapapatawad. Babalikan kita rito, Impong Doroy. Alam ko ang tunay mong pagkatao, kaya mag-iingat ka. Kung alam mo ang tunay kong pagkatao, ikaw ang dapat na mag-ingat. Alam mo naman siguro kung ano ang kaya kong gawin, hindi ba? Tayo na. Subukan nating maghanap sa gubat. O kung hindi man, sa mga ilog. Baka ron ginanap ang binyagan. Sige, tayo na. Nag-aaksaya lang tayo ng panahon sa amoy lupa na ito. Mas mabuti pa nga na umalis na lang kayo. Disturbo kayo sa tulog ko. Babalikan ka namin mamaya, Impo. Siguraduhin mo lang na kaya mong ipaliwanag ang lahat ng mga nangyari. Alam kong may kinalaman ka sa lahat ng ito. Magmula pa nung unang dating ng mga kultong aswang dito. Huwag mo kaming paratangan. Alam kong malinis ang hangarin ni na Hermana Uring dito sa nayon. Ha? Talaga lang ha? Bakit hindi mo itanong sa kanya ang ginawa niya sa Baryo Masinag? Sa baryo namin. Subukan mo lang at nang malaman mo ang totoo niyang ugali. Hindi kami mga bobo para maniwala lang sa mga palabas ninyo. Alam kong may ibang pakay ang aswang na yun dito. At yan ang hindi namin papayagang mangyari. Lintik na! Ang dami niyong dada! Humalis na kayo rito! At nang makatulog na ako! Minabuti ng dalawa na umalis na sa tapat ng bakuran ni Impong Doroy. Hanggang sa mga panahong yon, nanginginig ang laman ni Mang Adan dahil sa matinding galit. Minabuti nilang dalawa na bilisan ang pagpunta sa gubat para alamin kung nandoon ang binyagan na mangyayari. Nang makarating sila sa labas ng gubat, nagmatsyag muna sila sa paligid. Nang wala naman silang naririnig na ingay, nagpasya sila na umikot at magsimulang maghanap sa dulong bahagi ng gubat. Mukhang wala sila rito sa gubat Napakatahimik dito. Sigurado ako na dinala ni na Hermana Uring ang mga babae sa ilog at doon bibinyagan. Sige, mas maigi nga kung doon na lang tayo dumiretso. Baka kung ano na nangyari sa anak ninyo, Mang Adan. Yan din ang aking ipinag-aalala. Hindi ko mapapatawad ang sarili ko kung merong masamang mangyari kay Nena. Bilisan na lang natin ang ating paglalakad at makarating kaagad tayo sa ilog. Sige, ako na mauna dahil kabisado kong daan patungo roon.
Mas maigi pa nga, Mang Adan. Tayo na, at baka magtagumpay pa ang mga kultong aswang sa kanilang binabalak. Nagmadali silang naglakad hanggang sa makarating sila sa ilog. Sinubukan nilang halugugin ang bawat bahagi roon. Binaybay na rin nila ang pangpang at umaasa sila na makikita nila ang mga babaeng bibinyagan ni na Hermana Auring. Makaraan ng ilang oras na paghahanap, wala silang nakitang kahit na anong bakas na mga tao roon. Parehong napakunot noo si Mang Adan at Mariano dahil wala silang ideya kung saan bibinyagan ng mga babae. Kinakailangan nating mahanap si Nena bago pa man dumilim. Sigurado ko na kung aabutan sila ng takip silim, magtatagumpay na ang aswang sa kanilang binabalak. Ano ang ibig mong sabihin, Mariano? Dahil nagawa natin pigilan ng pagdudukot ng mga kasama ni na Hermana Auring, nasisiguro ko na kukuha sila sa mga babaeng bibinyagan nila at gagawing pagkain. Hindi. Baka si Nena ang kanilang mapili. Baka kung anong gawin nila. Kailangang hanapin natin siya nang mailigtas. Sige, maghanap pa tayo sa bandang dulo. Siguradong nandito lang sila. Tatalasan ko na rin ang aking pakiramdam para mas madali natin silang mahanap. Mas pinag-igihan nila ang kanilang paghahanap. Pero hanggang sa unti-unti nang dumidilim ang paligid ay hindi pa rin nila mahanap ang mga babae at maging ang mga kultong aswang. Nabahala na si Mang Adan sa kanyang anak. Kaya nagsuwestyon siyang bumalik na lang sa bahay ni Impong Duroy para usisain ng husto ang matanda. Nasa kalagitnaan na sila ng kanilang paglalakad nang makarinig sila ng mga ingay ng babae sa hindi kalayuan. Mukhang sila na yan. Halika, Mariano. Hahanapin natin kung saan nagmumula ang ingay. Sige, malakas ang kutob ko na yan na mga babaeng bibinyagan ni na Hermana Auring. Sana ay kasama nila si Nena. Kinakailangang maiuwi ko ng ligtas ang aking anak. Sige na, bilisan natin mga Dan. Pero kung hindi man natin mahanap ang mga babaeng yan, pupunta tayo sa bahay na matanda. Oo, siya lang ang makakapagturo sa atin kung nasaan si Nena. Huwag lang siyang magmatigas dahil sisiguraduhin kong mamamatay siya. Hindi ako natatakot sa kanya. Dahil papalayo na sa kanila ang ingay na naririnig nila, nagdesisyon ng dalawa na bilisan ang kanilang paglalakad para maabutan yun. Unti-unti na ring lumitaw ang bilog na buwan sa kalangitan. Kaya hindi sila nahirapan na baybayin ang daan. Habang papalapit sila sa ingay ng mga kababaihan, mas lumakas ang kabog ng puso ni Mang Adan. Napansin din niyang nag-init ang kanyang buong katawan. Sasabihin pa sana niya yon kay Mariano pero nalaman niyang ganun din ang nararamdaman ng binatilyong albularyo. Teka, parang papalayo sila sa ilog ah. Hindi kaya may iba silang pupuntahan? Baka kung saan nila dalhin si Nena. Halika na Mang Adan. Sundan na natin sila bago pa man sila makalayo. Mas maigi pa nga. Kailangang maiuwi ko si Nena. Baka kung ano pa ang gawin ni na Hermana Auring sa kanya. Mga nagtatawa ng mga babae. Mga Dan, ayun sila oh. Halika, lapitan natin. Wag. Kailangan natin makasiguro na walang mga kalaban dyan. Mamaya, baka patibong lang yan sa atin. Mas maigi kong ikutan natin sila. Sige, maganda na isip nyo. Sa parang yan, makikita natin ang itsura ng mga babaeng yan. At malalaman natin kung kasama nila si Nena. Ayun, nakuha mo rin kung anong nasa isipan ko. Tayo na, Mariano. Maingat silang gumalaw para walang kahit na sino sa mga nandoon na makakita sa kanila. Habang naglalakad, sinulya pa ni Mang Adan ang mga babae. Inalam din niya kung may mga aswang doon. Pero wala siyang nakita. Nagtaka pa siya kung bakit parang wala sa tamang pag-iisip ang mga babaeng yun. Noong makapwesto na sila sa unahan ng mga kababaihan, sinipat nila ng mabuti ang mga yon. Mga Dan, bakit parang wala dyan si Nena? Hindi kaya nagkamali lang tayo ng hinala? Baka hindi yan yung mga kasama niyang bininyagan. Hindi ako pwede magkamali. Sila yan. Kilala ko mga kababaihan dito sa baryo. Kung ganun, bakit kaya hindi nila kasama si Nena? Iyan ang hindi ko alam. Sandalit aalamin ko. Lalapitan ko sila at uusisain. Sige na Mang Adan, para naman alam natin kung nasan si Nena. Noon din, lumabas si Mang Adan sa kanyang pinagtataguan. Lumapit siya sa mga babae na patuloy pa rin sa paglalakad habang nagsasaya. Sinubukan niyang magtanong sa kanila,
pero hindi sila sumagot sa kanya. Nang nakaramdam na ng inis si Mang Adan, itinaas niya ang kanyang kamay na may hawak na itak. Muli siyang nagtanong, ngunit ganun pa rin ang kalagayan ng mga babae. Magsasalita pa sana siya, pero natigilan siya nang makarinig siya ng pagyabag sa kanyang likuran. Mga Dan, mukhang wala talaga sila sa mga sarili nila. Sigurado ako na may ginawa sa kanila si Hermana Auring. Eh anong gagawin natin? Nasisiguro ko na may ginawa silang hindi maganda kay Nena. Sa ngayon, mas mabuti kung dalhin muna natin sa ligtas na lugar ang mga babaeng to. Kapag pababayaan na lang natin sila rito, sigurado na kakainin sila ng mga aswang. Panigurado nga, bilog ang buwan at hindi imposible na may bibiktimahin na naman ang mga aswang. Dalhin na muna natin sila sa ligtas na lugar. Bukas, gagamutin ko sila. Sa ngayon, siguraduhin na muna natin hindi sila mabibiktima ng mga aswang. May alam akong yungib dito sa aming nayon. Doon natin sila itatago at sigurado hindi sila mahanap ng mga aswang. Sige mga Dan, para kapag naging ligtas na ang mga babaeng ito, may pagpapatuloy na natin ang paghahanap kay Nena. Mabilis lang naman ito. Sige, ako nang bahalang umagapay sa kanila. Baka kung saan pa sila mapunta kung hahayaan lang natin dito Total, ako naman ang nakakaalam kung saan naroroon ang yungib. Mas mabuti pa nga mga Dan, dito na lang ako sa likuran pupwesto at nang may magbantay sa mga babaeng ito. Sinimulan na ni Mang Adan ang paggabay sa mga babae. Nasa kalagitnaan na sila ng kanilang paglalakad nang makaramdam siya ng kakaiba. Saglit siyang natigilan at tinenyasan si Mariano na kung maaari ay magmatsyag sa kanilang paligid. Nang mga sandaling yon, uminit na ang kanyang suot na mutya. Alam niyang may panganib na nakaamba sa kanila. Kaya inihanda niya ang kanyang sarili sa kung anuman mangyayari. Walang ano-ano, may narinig silang kaluskos sa kanilang unahan. Pinigilan naman ni Mang Adan ang mga babae para hindi sila magpatuloy sa kanilang paglalakad. Sinenyasan niya rin si Mariano na lumapit sa kanya. Mukhang may mga matang nakatingin sa atin Kanina pa ako hindi mapakali. Mas maigi siguro kung mauna na kayo sa yungib. Sisiguraduhin ko lang na walang aswang na nakasunod sa atin. Diretsuhin nyo lang ang daanan na yan. Hindi kita iiwan. Baka marami ang mga aswang na nakabang sa atin. Pero kailangan natin mailigtas sa mga babaeng ito. Dumiretso na lang kayo ron. At kapag may makita kayo matandang puno, lumiko kayo sa kaliwa. Nandun ang kuweba. Malit lang kung titignan sa labas pero malawak ang loob nun. Hindi, ganito na lang. Mas bilisan na lang natin ang paglalakad hanggang sa makarating tayo ron. Pagkatapos, bantayan natin ang paligid. O siya, sige. Kung sa tingin mo makabubuti sa atin yan, yan ang gagawin natin. Tayo na. Magpatuloy na tayo sa paglalakad natin mga Dan. Nagpatuloy sila sa kanilang paglalakad hanggang sa makarating na sila sa tapat na matandang puno. Ginabayan ni Mang Adan ang mga kababaihan. Pero sa hindi niya inaasahan, nakarinig siya ng pag-angil mula sa mga kasama nila. Nang una, inisip niyang guni-guni lang niya ang lahat. Pero nang makita niyang naglalaway ang mga ginagabayan nila, nabahala siya. Mariano, naisahan tayo. Anong ibig niyo sabihin? Ang mga babaeng ito, mga aswang. Sigurado ko na ginaya lang nilang itsura ng mga kasama ni Nena para mailis ang ating atensyon. Napamura na lang si Mang Adan at napatras ng ilang hakbang nang mapatitig sa kanya ang mga babaeng may nagbabagang mga mata. Nakita rin niyang parang mas naging buwaghag ang buhok nila at nagkaroon sila ng mga balahibo sa braso at binti. Sisigaw pa sana siya para sabihin kay Mariano na totoong mga aswang ang kanilang mga kasama. Pero umatake na ang mga yon sa kanilang dalawa. Napasigaw naman si Mang Adan dahil doon. At dahil sa labis na galit niya, hindi na niya inisip pa na mga babae ang kanilang kalaban. Mga walang iyang aswang na to, hindi ko matanggap na naisan nila tayo. Umanda sila. Uubusin ko sila. Kailangan nating tapusin ang mga ito. Kung ginaya nila ang mga mukha ng mga babaeng taga rito, malakas ang kutob ko na may hindi magandang nangyari sa mga yon. Si Nena, baka kung ano na nangyari sa kanya. Hayop na Hermana Auring na yan. Humanda siya sa akin. Magtutos kaming dalawa. Mas naging mabangi sa mga aswang. Itinona muna nila ang kanilang pansin sa mga yon.
Walang awang pinagtatataga ni Mang Adan ang mga babaeng aswang na umatake sa kanya. Kalaunan, may ilang aswang nang nakandusay sa lupa at nawalan na ng buhay. Nang iisang aswang na lang ang natitirang nakatayo, inikutan siya ni Mang Adan at Mariano. Sabihin mo sa amin kung saan dinala ni na Hermana Auring ang anak ko. Si Nena! Magsalita ka tumamin, aswang! Baka magbago pa ang isip namin na hindi ka namin itulad sa mga kasama mo. Alam kong kasabwat kayo ni Hermana Auring. Baka nga mga miyembro rin nila kayo eh. Ano? Naiinip na ako, aswang ha? Magsalita ka na. Kung hindi, tatagayin kita sa lalamunan. At nang maging madali na para sa akin ang pagutan ka ng ulo. Mukhang ayaw nito magsalita mga Dan ah. Ang mas mabuti pa siguro, patayin na lang natin to. Sige, mas maigi pa ngang yan ang gawin natin, Mariano. Total, wala namang pakinabang ang aswang na ito. Umangil ng malakas ang aswang. Sa isang pag-isap ng mga mata ni Mang Adan, nagpalit ng anyo ang nilalang at naging isang malaking aso. Hindi naman sila natinag ni Mariano. Pinaligiran nila ang aswang at naghintay sila ng pagkakataon para masugod ang nilalang. Walang ano-ano, ibinaling ng aswang ang kanyang pansin kay Mariano. At sa isang pagkisap ng mga mata ni Mang Adan, umatake ang nilalang sa binatang albularyo. Nang maitulak ng nilalang ang albularyo, umibabaw agad ito. Hindi na niya pinayagan pang sakta ng aswang si Mariano. Mabilis niyang nilapitan ito at buong lakas na tinagda sa likuran. Napaangin ang aswang at agad na lumingon sa kanya. At bago pa man makagawa ng kung anumang hakbang ang nilalang, muli siyang tinaga ni Mang Adan sa likod na naging dahilan para mawakwak yon. Napaulol na lang ang aswang at bumagsak siya sa katawan ni Mariano. Nagmadali namang umalis sa ganoong posisyon ng binatang albularyo saka tumayo. Bumalik na lang tayo sa bahay ni Impong Doroy. Siya lang ang nakakaalam kung saan dinala ni na Hermana Auring si Nena. Sige, pero bago yan, pugutan na muna natin ng mga ulo ang aswang na ito at dalhin sa matanda ang mga ulo. Sa paraang yan, masisindak natin si Impong Doroy. Tama yang naisip mo. Kapag nalaman niyang pinatay natin ang iba nilang kauri, matatakot siya at matataranta. Siguradong sasabihin na niya kung saan nila dinala ang dalagang anak ko. Tama. Tingnan na lang natin kung hindi umusok ang puwitan nun. Sige, ako na lang ang pupugot sa ulo niyan. Ako na rin ang magdadala niyan para maipakita ko kay Impong Doroy. Ikaw ang bahala mga Dan. Bilisan na lang natin at nang makabalik kagad tayo ron. Noong mapugot na ni Mang Adan ang ulo ng aswang, nagpasya silang umalis na roon. Binaybay nila ang daan pabalik sa bahay ni Impong Doroy. Nung nakalayo na sila sa ilog, may natanaw silang naglalakad patungo sa direksyon ng bahay ni Mang Adan. Sinipat niya ng maigi yon hanggang sa mawari niyang si Nena yon. Mariano, kailangan natin mag-iba ng plano. Mukhang ang anak ko yan ha. Kailangan malaman natin kung anong nangyari sa kanya. Mas maigi siguro kung ikaw na lang ang umuwi, Mang Adan. Ako na lang ang pupunta kina Impong Doroy. Haharapin ko si na Hermana Auring. Pagbabayarin ko siya sa kanyang ginawa sa amin. Sige, ikaw ang bahala. Basta mag-iingat ka ha. Kapag hindi ka kagad makakauwi, susundan kita. Ito ang ulo ng aswang. Dalhin mo doon. Kahit wag na, Mang Adan. Kaya ko ng sarili ko. Ipagdasal na lang ninyo na matatalo ko mga kultong aswang na yon para maging tahimik na rin ang baryo ninyo. Napatango na lang si Mang Adan sa sinabi ng binatang albularyo. Noon din, nagkahiwalay sila ng landas. Binilisan niya ang kanyang paglalakad nang makita niyang malapit na si Nena sa kanilang bahay. Habang papalapit din si Mang Adan sa kanilang tirahan, nakaramdam siya ng kakaibang kaba. Naalala niya ang mga sinabi ni Mariano, kaya kinutuban siya ng hindi maganda. Noong tuluyan na siyang makarating sa kanilang bahay, lumapit siya kay Nena na nooy nakatayo sa tapat ng kanilang pintuan. Oh, bakit ngayon ka lang, Nena? Ano ba nangyari sa iyo, anak? Bakit basa yung damit mo? Hindi ko po alam, Itay. Naglakad lang naman po ako kanina pa uwi pero parang hindi ko alam kung saan talaga ako papunta. Parang nakalutang lang ako sa ere. Ano bang ginawa nila sa iyo? Paano nila isinagawa ang pagbibinyag? Tsaka, bakit mag-isa ka lang? Nasaan ang mga kasama mo? Hindi ko nga rin po alam eh. Basta nang makarating kami kanina sa ilog, parang wala na ako sa sarili ko.
Ay sige na, pumasok na tayo nang makapagpahinga ka na. Opo. Siya nga pala, Nena. Magmula ngayon, hindi na kita papayagan na sumali sa kanilang pagsamba. Sa ayaw at sa gusto mo, mananatili ka rito sa bahay natin. Bakit naman, Tay? Wala naman kaming ginagawang mali, ah. Basta, gusto ko lang masiguro ang kaligtasan mo. Hindi mo alam kung ano ang totoong pagkatao ng mga kasama mo. Mapapahama ka lang, Nena. Depende po, Itay. Pero sisikapin kong sundin ang sinasabi ninyo. Ayoko mapahama ka, anak. Ikaw na lang ang natitirang alaala ng iyong ina. At hindi ko alam kung ano ang aking gagawin kapag nawala ka. Hindi na tumugon kay Mang Adan ang anak niya. Nung makapasok na sila, ipinaliwanag niya kay Nena ang patungkol sa sitwasyon ng kanilang nayon. Nakaramdam naman ng takot ang dalaga. At dahil ayaw rin niyang malagay sa alanganin, pumayag na siya sa kagustuhan ng kanyang ama na hindi nasasama kina Hermana Auring. Nasa kalagitnaan sila ng kanilang pag-uusap nang maalala ni Mang Adan ang binatang albularyo. Sandali. Dumito ka lang muna sa bahay natin, ha? Siguraduhin mo na ring nakasara ng maayos ang pintuan at bintana. Bakit po, Itay? May problema po ba? Ay, siya nga pala. Bakit ba hindi na ninyo kasama si Mariano? Yan nga ang problema ko sa ngayon. Kaya nga dumito ka muna. Susundan ko siya sa bahay ni Impong Doroy. Haharapin daw niya ang mga aswang na nandun. Sinong aswang? Bakit siya haharap doon? Wala nang iba pa kung hindi sina Hermana Auring. May mga aswang nang nagkalat dito. At ang iba kanina nagkunwaring mga kababaihan na taga rito sa baryo natin. Paano niyo po nalaman, Itay? Nakasagupan namin sila ni Mariano. Mga aswang sila. Pati si Impong Doroy aswang na rin. Nasaksihan ko kung paano sila nagbago ng anyo. Diyos ko po. Sige na, Nena. Pupuntahan ko muna si Mariano at baka kung napano na siya. Mag-iingat kayo, Itay. Ako na pong bahala dito. Nagmadaling umalis si Mang Adan sa kanilang bahay. Dahil sa bertud na nananalaytay sa kanyang katawan, naging mabilis ang kanyang pagtakbo. Nasa kalagitnaan na siya ng pagtakbo nang makita niyang papasalubong sa kanya si Mariano. Halos hirap siya sa kanyang paglalakad at puno ng kalmot ang katawan nito. Oh, Mariano, ano nangyari? Bakit ganyan ang sitwasyon mo? Huwag mong sabihin. Pinagtulungan nila ako. Mabuti na lang at nakatakas ako. Tamang hinala natin, Mga Dan. Ang ibang kababaihan na kasama ni Nena, pinagpipiestahan na nila ngayon. At panigurado, si Nena ang pinili nilang magdala ng sanggol na siyang magiging pinakamalakas sa kanilang uri. Mga walang hiya sila. Mauna ka na umuwi sa aming bahay at pupuntahan ko si Impong Doroy. Wag na! Mas marami sila at base sa narinig ko, sisimulan na nilang atakin ang lahat ng mga taga-nayon dito. Ang mas mainam nating gawin ay ang tumakas. Kung kinakailangan kong labanan ng harapan ng mga aswang na yon, gagawin ko. Sisikapin kong maprotektahan ang mga kanayong ko. Pero mas malakas sila kaysa sa atin. Mga aswang sila. Tayo, mga tao lang na may tangang mutya. Kaya natin sila. Utak ang gagamitin natin para matalo sila. Halika, balikan natin si Nena at pumunta tayo sa sinasabi kong yungib. Mas mabuti pa nga, Mga Dan. Tayo na't nang masiguro natin ang kaligtasan ng anak ninyo. Habang naglalakad pabalik sa kanilang bahay, may narinig na mga kakaibang ingay sina Mang Adan. Sinabi ni Mariano na nagsisimula ng maggasik ng lagim ang mga dayong aswang. Kaya mas binilisan nila ang kanilang pag-uwi. Pagdating ni Mang Adan sa bahay, tinawag kagad niya ang kanyang anak. Nung una, walang sumasagot. Pero sa hindi niya inaasahan, may umiyak ng malakas sa loob. Kaya patakbo silang tumakbo. Nena, anong nangyayari sa'yo? Bakit? Biglang lumaki ang tiyan niya. Buntis siya. Pero paano nangyari yon? Kanina, hindi naman malaki ang tiyan mo, ha? Hindi ko nga rin alam, Tay. Ewan ko. Pero nakaidlip lang ako. Nagising na lang ako nung makaramdam ako ng sakit ng tiyan. Tapos, nang imulat ko mga mata ko, ganito na. Bakit ganito, Itay? Hindi. Naalala ko na sinabi dati ng aking lolo patungkol kina Hermana Auring. Hindi lamang siya karaniwan na kultong aswang. Ano bang ibig mo sabihin, Mariano? Isa siyang uri ng aswang na kung tawagin ay tamamisaw. Sila ang kalahating yasaw na aswang at kalahating tamawo.
Ang mga kagaya nila ay babae ang anyo. Pero ang totoo, may iilan sa kanila na mga lalaki. Pinipili lang nila ang kanilang aanakan. Mabibilis ding nabubuntis sa mga babaeng pinupunlaan nila. Dahil may dugo silang engkanto. Isa pa, magagawa nilang buntisin ng isang babae kahit hindi nila ito sinisipingan. Kung mabibilis na mabuntis, ibig sabihin mabilis ding manganganak. Hindi. Ayon sa lolo ko, agad na lulobong siya ng buntis. Pero aabot ng 10 buwan ang pagbubuntis niya. Paswertehan lang kung makaliligtas ang babaeng may punla ng tamamisaw. Ang iba sa kanila, namamatay. Napakademonyo ng Hermana Oring na yan. Kailangan nating mapatay siya at nang matigil ng lahat ng ito. Oo, yan lang ang magiging paraan para mapatay rin ang kanyang ipinunla sa sinapupunan ni Nena. Natatakot ako, Tay. Baka kung anong mangyari sa akin, baka mamatay ako. Yan ang sinasabi ko sa iyo, Nena. Kung nakinig ka lang sana sa akin, hindi ka nagkaganyan. Hindi bale, magagawa natin ang paraan yan. Kami ni Mariano ang bahala. Sa ngayon, kailangan natin magtago. Nagsisimula na silang magasik ng lagim. Mas malakas din sila dahil kabilugan ng buwan ngayong gabi. Dahil sobrang bigat ng kanyang tiyan, nahirapang maglakad si Nena. Inalalaya naman siya ni Mang Adan hanggang sa makalayo na sila sa kanilang bahay. Habang naglalakad, naririnig nila ang mga hiyawan ng mga tao. Gusto sana ni Mang Adan na tumulong sa mga kanayon niya ng mga panahong yon. Pero mas inisip niya ang kaligtasan ng kanyang anak. Kalaunan, nakarating sila sa tapat ng yungib, kung saan sana nila balak itago ang mga aswang na nagkunwaring mga taga-nayon nila. Kahit na anong mangyari, huwag kang lalabas ng kuweba. Hintayin mo makabalik kami, anak. Mag-iingat kayo, Tay. Huwag kayong magpapatalo sa kanila. Pasensya na kung minsan naging matigas ang ulo ko. Hindi ko na po uulitin. Huwag na muna natin pag-usapan yan. Sa ngayon, dumito ka na muna. Aalis kami para tapusin ang kaguluhang ito at maging ang pananamantala ng tamamisaw at ng mga alagad niya rito. Tayo na Mang Adan, baka maubos pa ang mga kanayon ninyo kung hindi kagad natin sila mapipigilan. Sandali, iibahin natin ang plano. Sugatan ka at pagod, Mariano. Samahan mo na lang dito si Nena. Magpahinga ka rito at nang makabawi ka ng lakas. Ako na lang ang bahala sa mga aswang. Hindi mo sila kaya, Mang Adan. Kailangan mo ng tulong ko. Baka kumapano ka kung mag-isa kang susugod sa kanila. Kaya ko sila, Mariano. Hindi ako susuko sa mga aswang na yon. Papatayin ko sila. Lalo na ang Hermana Oring na yon. Tamamisaw? Pwe! Hindi ako takot sa kanya. Huwag mong malitin ang kalaban natin, Mang Adan. Sige na, sasamahan kita at nang may aalalay sa iyo kung sakali. Tama si Mariano, Tay. Kailangan mo ng tutulong sa iyo kung sakali. Huwag kayong mag-alala. Hindi ako aalis dito at walang masamang mangyayari sa akin. Kayo ang dapat na mag-ingat. Kahit na hindi sana siya sang-ayon, pumayag na lang siyang sumama sa kanya si Mariano. Nagmamadaling bumalik si Mang Adan sa nayon. Habang papalapit sila roon, nakaramdam siya ng kakaibang kaba. Mas naging alerto na rin ang kanyang pandama. Kaya alam niyang ginagabayan siya ng kanyang mutya. Noong nakarating na sila sa kanilang nayon, natigilan silang dalawa. Napasingot sa ere si Mang Adan at napamura siya nang makalanghap siya ng sobrang lansang samyo ng hangin. Nang makarinig sila ng mga sigawan ng mga tao, binilisan nila ang paglapit sa sentro ng nayon. Mukhang malapit lang dito ang mga aswang. Halika, doon tayo sa bahaging yon. Sige, mauna ka na at akong bahala magbantay sa likuran natin. Ayun, may kinakalat ka ng dalawang maiitim na nilalang. Tsak na mga alagad sila ni Hermana Oring. Bago pa man maibaling ng dalawang nilalang ang kanilang pansin kina Mang Adan, umusad na sila para lapitan ng mga ito. Walang ano-ano, binali nila ang leeg ng taong kanilang kinakaladkad. Kasunod nito, winakwak nila ang tiyan nito sa kanilang taka ng mga laman loob. Walang tigil naman ang pagsigaw ng ibang taong nakakita sa nangyari. Itigil niyo ang inyong ginagawa! Kami ang hanapin ninyo! Kung nagawa man ninyong ubusin ng mga kanayon ko, hindi na ako papayag na gawin nyo dito yung kina Mang Adan! Ayaw niyo talaga magpaawat, ha? Ang dapat sa inyo'y patayin! Sumugod si Mang Adan sa dalawang aswang.
Nung makalapit na siya sa isang nilalang, walang pagdadalawang isip nitong tinagayon sa batok. Napaangil ang nilalang at sinubukan pa siyang atakihin ito. Ngunit mabilis niyang nailagan yon. Bago pa man makagawa ng susunod niyang hakbang ang nasabing aswang, tinagana siya ni Mang Adan sa lalamunan na naging rason para bumagsak ito. Susugod na rin sana sa kanyang isa pang aswang, pero nilapitan niyo ni Mariano at walang pagdadalawang isip na tinaga. Nanlaban ang aswang sa binatilyong albularyo, kaya nagpambuno sila sa isa't isa. Nakita naman ni Mang Adan ang nangyari. Lalapit na sana siya roon para tumulong, pero napansin niyang gumalaw pa ang isang nilalang, kaya tinuluyan na niya ito. Makaraan ng ilang sandali, nagawang ibabawan ni Mariano ang nilalang. Sinubukan pa siyang sakali ng nasabing aswang, pero bago pa man mas maging mahigpit ang pagkakasakal nito, tinagana siya ni Mariano sa muka. Sige, Mariano, ganyan nga. Tuluyan mo na ang aswang na yan at magmahanap na natin ng iba pa. Sige Mang Adan, ikaw na aswang ka. Itong dapat sa'yo, mamatay! Tayo na. Hanapin natin si Hermana Auring at Impong Duroy. Kapag napatay natin sila, matatahimik na ang balyong ito. At magkakaroon na rin ng hustisya ang mga kanayon kung pinatay nila. Sige na Mang Adan, halugugin natin ang nayon ninyo. Mukhang nandito na sila. Halika, kailangan makalayo tayo rito. Baka may mga inosenteng tao na madadamay. Saan naman tayo pupunta Mang Adan? Doon sa kapatagan. Walang mga kabahayan doon. Tingnan mo ang mga paparating. Marami sila. Mas mabuti nga kung doon tayo. Malawak ang lugar at hindi tayo madaling malalagay sa alanganin. Tara na, para mailis natin ang pansin ng mga aswang na yan. Kapag naubos natin ang grupong yan, sigurado ko na kakaunti na lang ang matitira sa kanila. Makakaharap na rin natin si Hermana Auring. Papatayin ko ang tamamisaw na yon. Nang mapansin nilang papalapit na ang mga aswang, nagsimula na silang tumakbo. Kahit pa may mga sugat ang binatilyong albularyo, naging mabilis din ang kanyang pagtakbo at nasasabayan niya si Mang Adan. Nung malapit na sila sa kapatagan, napalingon si Mang Adan sa kanilang dadaanan. Naalarma siya nang makita niyang higit sa 10 ang mga nilalang na humahabol sa kanila. Dali na natin sila sa bahaging yon at nang malipol natin sila. Kailangan mapuksan natin ang mga salot na yan na naghahasik ng takot dito. Sige Mang Adan, kailangan bilisan natin ang pakikipaglaban sa kanila. Sana magawa natin silang matalo bago mag-umaga. Baka kasi makatakas pa sina Hermana Auring kapag nalaman nilang may taong handang lumaban sa kanila. Pagdating nila sa kapatagan, napahiyaw ang mga aswang. Mas naging maliksi ang kanilang paggalaw at sa isang pagkisap ng mga mata ni Mang Adan, nakalapit na sa kanila ang mga nilalang. Mabalasik ang kanilang anyo at anumang oras ay nakahanda silang pumaslang. Napahawak na lang sa kanyang itak si Mang Adan nang umangil ang mga nilalang. Sa isang iglap, sumugod sa kanila ng sabay-sabay ang mga aswang. Huwag kang umiwalay sa akin. Bantayan mo ang likod ko at ako naman ang bahala sa likuran mo. Masusunod Mang Adan, kailangan maubos natin ang mga aswang na ito. Mga salot sila dito sa nayon ninyo. Siya nga, kung aayaan lang natin silang makatakas, sigurado ako mag-aasik sila ng lagim sa ibang lugar. Yan din ang iniisip ko. Sige, ito na muna natin ang ating pansin sa mga aswang na ito. Mas marami sila kaysa sa atin eh. Kaya hindi tayo dapat mabigo. Pagpipiesta nila tayo pag nagkataon, Mariano. Pagkasugod sa kanila ng mga aswang, hinarap nila ang mga ito ng buong tapang. Habang nakikipaglaban, may iilan silang aswang na ibinabalibag. Tumitila po ng mga ito at hindi kagad nakakabangon. Nagulat na lang si Mang Adan nang makita niyang nagbago ng anyo ang mga nilalang na yun. Ganun pa man, hindi siya nakaramdam ng takot at mas nangibabaw sa kanya ang kagustuhang matalo ang mga aswang na yun. Mang Adan, mag-iingat ka! Mas maliksi ang mga aswang kapag nasaan yung hayop sila. Ginagaya nila pati ang katangian ng hayop. Sige lang, hindi ako natatakot sa mga nilalang na ito. Kaya natin sila mapaslang. Ayan na ang isang aswang. Mukhang lulundag yata sa inyo. Ha! Papatay ko yan! Pinakala niya siguro na matitinag ako sa kanya no? Pagkalundag ng mga aswang, sinalubong ni Mang Adan ang nilalang. Pagkalapag nito, bumuelo siya at walang pagdadalawang isip na tinagayon.
Nagawa niyang madaplisan ang nasabing aswang dahil mas naging maliksi ito. Tatagayin pa sana niya ulit yon pero nagulat siya nang bigla siyang sunggaban ng isang aswang na nasa anyong aso. Kinagat ng nilalang ang kanyang binti, kaya ibinaling ni Mang Adan ang kanyang pansin doon. Napamura siya at buong lakas na tinaga ang nilalang na naging rason para masugatan yon sa bandang tagiliran. Nang makita ni Mang Adan na papasugod din sa kanya ang isa pang nilalang, minabuti niyang ibaling doon ang kanyang pansin. Sinalubong niya ang nasabing aswang at nang makalapit na siya rito, buong lakas niya itong tinaga. Tumilapon ng aswang at pagkabagsak noon, bumulwak ang dugo sa kanyang leeg. Ang mga kagaya nyo ay hindi dapat binibigyan ng pagkakataon para mabuhay sa mundong ito. Dahil sa inyo, marami sa mga taong natatakot lumabas sa kanilang bahay. Mang Adan, may dalawang papasugod sa inyo. Ganon. Sige Mariano, at tupagin mo muna ang kinakalaban mo at titingnan ko lang kung hanggang saan ang kakayahan ng dalawang aswang na yan. Sinalubong ni Mang Adan ng dalawang aswang. Nang makita niyang babangon pa sana ng isang aswang na nakahandusay, inapakan niya ang katawan noon para gamitin sa pagbuwelo. Lumundag siya at itinaas ang kamay niya na may hawak na itak. Pagkalapag niya sa lupa, walang takot ng tinaga ang naunang aswang. Tumama ang kanyang itak sa mismong ulo ng nilalang na naging rason para mabiyak yun. Napaangil naman ng isang aswang at bigla itong tumakbo palayo para tumakas. Sa halip na pagtuunan niyo ng pansin, tinulungan na lang siya ni Mariano hanggang sa magawa na nilang patayin ang lahat ng mga aswang na umatake sa kanila. Sigurado ko na magsusumbong yung kina Hermana Auring. Kailangan natin siyang habulin. Wag na. Mas mabuti nga kung malaman ng tamamiso na yun na merong kumakalaban sa kanila. Kapag nabatid niya, siguradong manggagalaiti siya at hahanapin niya tayo. Ano ngayon ang iniisip mo, Mang Adan? Kailangang gamitan natin sila ng utak. Kahit marami pa sila, kung magiging padalos-dalos din naman ang kanilang galaw, mawawalan sila ng diskarte. Kung ganon, gagawa tayo ng patibong para sa mga aswang. Yan din ang iniisip ko, Mariano. Gagamitin natin ang mga aswang na napatay natin para mas lalong masira ang diskarte nila. Sige, pagpira-pirasuin natin ang mga katawan nila. Akong bahala dyan. Pero paano ang ating magiging patibong? Kinakailangan may lugar tayo na mapagtataguan. Sa gubat, doon natin sila dadalhin. Magpapahabol tayo patungo ron. Sige, bilisan natin at nang makagawa tayo ng mga patibong bago pa sila makapunta ron. Ayan, tumilaok na mga manok. Malapit na mag-umaga. Hindi na gano'ng makakagalaw ang mga aswang dahil limitado na ang kanilang kakayahan. Sige, gamitin natin ang pagkakataong yan para makagawa ng mga patibong. Saka na natin balikan si Nena. Kailangan matapos muna ang kaguluhang ito para maging ligtas din siya. Dinala nila ang mga bangkay ng aswang sa bukana ng gubat. Nang nandun na sila, pinagpira-piraso nila yon at ikinalat sa buong paligid. Alam ni Mang Adan na kapag naamoy yon ng mga aswang, maaakit sila sa dugo nito. Pero kung malalaman nila mga kauri nila ang nandun, magagalit sila ng gusto at hahanapin nila si Mang Adan. Noong natapos na nila yon, nagsimula na sila sa paggawa ng samot-saring patibong sa loob ng gubat. Inabot sila ng buong araw sa paggawa nun, kaya nakaramdam sila ng matinding uhaw at gutom. Nagugutom na ako. Wala man lang mga ligaw na hayop dito sa gubat. Ako nga rin, Mang Adan eh. Uhaw na rin ako at nangihina na dahil hindi man lang tayo nakapag-agahan. Bumalik na lang tayo sa nayon. Uuwi muna tayo at nang makakain. Alamin na rin natin ang sitwasyon ng mga taga-nayon at payuhan natin silang lumikas muna para sa kanilang kaligtasan. Mabuti pa nga. Total, wala namang magagawa ang mga aswang na yun eh. Kapag nalaman nila ang gagawin natin, mas magpupursige silang hanapin tayo at mas magiging epektibo ang plano natin. Pero paano kung may makapagtimbre sa kanila? Kailangang hindi nila agad tayo makilala, Mariano. Akong bahala. Kaunting orasyon lang yan. Magiging babae tayo sa paningin nilang lahat. Aba, magaling ang naisip mo. Sige, tayo na't baka hindi na ako abutan ng takip silim dahil sa gutom na ito. Pagka-uwi ni Mang Adan sa kanilang bahay, agad silang naghanap ng kanilang makakain. Maswerte silang dalawa ni Mariano dahil may hinog na saging na naroon. Nasa kalagitnaan sila ng kanilang pagkain nang may marinig silang mga boses na nag-uusap.
nagpasya silang magtago at magmatsyag sa paligid. Nang may makitang siwang si Mang Adan, sumilip siya roon at namulagat ang kanyang mga mata nang makita ang mga kasamahan ni Hermana Auring na rumoronda. Mukhang mahirapan tayo nito. May mga rumoronda sa paligid. Sigurado kung alam lang nila ang gagawin natin. Hindi nila tayo mahuhuli. Magtiwala ka lang sa akin, Mang Adan. Sandalit uusal ako ng orasyon. Pagkatapos nito, pupuntahan natin ang mga kanayon mo at sabihang lumikas muna. Sige. Basta hindi nila tayo mapapansin, ha? Oo, Mang Adan. Pagkausal ni Mariano ng orasyon, hinaplos niya ang mukha ni Mang Adan na nooy nakaantabay lang sa kung ano man mangyayari. Pagkatapos gawin ng binatang albularyo ang pagkaplos sa mukha niya, nakaramdam agad siya ng ginhawa. Ramdam niyang naging mas bata ang kanyang itsura at maging ang kanyang katawan ay naging magaan din. Ayan, siguradong hindi ka na mamumukha ng mga aswang na nandito. Kapag kailangan mong ipakita sa mga kanayon mo ang iyong tunay na anyo, huwag kang huminga ng 5 segundo at pansamantalang mawawala ang bisa ng orasyon ko. Sige, yan ang gagawin ko. Sandali. Titingnan ko muna kung nakalayo na sila o hindi pa. Mabuti pa nga, Mang Adan. Para naman makaalis na tayo dito at makabalik agad sa gubat. Sigurado ko na hahabulin nila tayo patungo doon. Yan nga ang pagkakataong hinihintay natin, eh. O sige na, babalik ako kagad dito. Marahang bumaba sa kanilang bahay si Mang Adan. Nang naroon na siya sa baba, iginala niya ang kanyang paningin sa paligid. Napangisi na lang siya nang mapagtanto niyang tuluyan ng nakalayo ang mga aswang. Habang nakatingin sa paligid, nakaramdam siya ng kakaibang kaba. Naalala niya ang nangyari nung nagdaang gabi. At kinutuban siya baka naubos na ang kanyang mga kanayon dahil sa biglang pananalasa ng mga aswang. Para masiguro ang kalagayan ng kanyang kabaryo, tinawag niya si Mariano. Nang nasa baba na rin ang binatang albularyo, nagkayayaan silang puntahan ng mga taga-nayon para sabing umalis muna sa baryo. Malapit ng dumilim. Mag-iisang oras na lang. Tuluyan ang lulukubin ng kadiliman ng paligid. Bilisan natin at ang maabisuhan natin ang lahat ng mga nandito. Tama ka. Para makabalik na rin tayo sa gubat. Kailangan makapwesto tayo sa ligtas na lugar bago sumugod ang mga aswang. Inisa-isa nila ang mga taga-nayon at sinabihan patungkol sa bantang pananalasa ng mga aswang. Nagtaka pa si Mang Adan dahil lahat sa mga kanayon niya ay walang kaalam-alam sa nangyari. Lahat sila ay kampante at hindi naniwala sa sinabi niya. Wala namang nagawa si Mang Adan dahil kung pupwersay nila ang mga tao, sila pa ang magiging masama. At baka magsumbong pa ang mga yon kina Hermana Auring. Anong nangyari? Bakit wala man lang silang kaalam-alam sa naganap kagabi? Hindi ba't malakas sa mga hiyawan sa paligid? Ambong akala ko nga lahat ng mga tao rito inatake na ng mga aswang. Talagang ganyan, Mga Dan. Ang mga tamamisaw kasi ay may kakayahang kunin ng bahagi ng alaala ng mga tao. Nang sa gayon, wala silang maalala sa mga nangyari. Kaya pala, malamang ginawa rin nila yan kay Nena. Wala kasi siyang ganong maalala sa nangyari. Hindi malabong mangyari yun. Kung para sa katuparan ng kanilang plano, gagawin nila ang lahat. Tayo na. Wala nang silbi ang ating pagpunta rito. Kung ayaw ng mga tao na umalis, abay bahala sila. Basta nagbigay tayo ng babala patungkol kina Hermana Auring. Oo nga, hindi na natin kasalanan kung naniniwala rin silang mabubuti ang tamamisaw na yon at ang kanyang mga alagad. Nasa kalagitnaan sila ng kanilang paglalakad nang makita nila si Ulang Duroy na naglalakad pa uwi sa kanyang bahay. Nagkatitigan na sina Mang Adan at Mariano. Saglit silang natigilan na tinintay kung lilingon sa kanila ang matanda o hindi. Noong nagpapatuloy pa rin sa paglalakad si Ulang Duroy, nagpasya silang sundan ito. Umasa silang hindi sila makikita dahil iba ang anyo nila sa paningin ng mga tao. Nasa kalagitnaan sila ng kanilang paglalakad nang mapagtanto nilang paikot-ikot lang ang matanda at hindi ito dumediretso patungo sa kanyang bahay. Naisip nilang sinadya yun ni Impong Duroy para aksayahin ang oras nila. Nang mga sandaling yon, tuluyan na ring gumabi. Dahil hindi pa lumilitaw ang buwan sa bandang silangan, medyo nahirapan sila sa pagbaybay ng daan.
Hindi maganda kutob ko, Mariano. Pakiramdam ko, anumang sandali ay may aatake sa atin. Bumalik na lang kaya tayo sa loob ng gubat. Mas madali natin sila masusukol dun eh. Sandali. Kailangan may gawin tayo para magsipulasan ng mga aswang. Kapag nagawa natin yon, saka tayo tatakbo. Magpapahabol tayo sa kanila patungo sa gubat. Mga Dan, tingnan mo sa unahan no. May dalawang nagbabagang mga mata. Ibig sabihin, may aswang nang nagkalat dito. Sa ganitong oras. Halika, sugurin natin sila. Pero wag natin patayin. Kailangan may makapagsumbong kina Hermana Auring sa kung ano man ang gagawin natin sa kanila. Maingat nilang nilapitan ng mga aswang. Bago pa man sila mahuli, tinaga nila ang mga ito at tinayaang makatakas. Dahil mga aswang yun, alam nila na nakita sila nito. Noon din, nagpasya na silang dalawa na bumalik sa gubat kahit na hindi pa nagpapakita sa kalangitan ng buwan. Gumawa na rin sila ng sulo para hindi sila mahirapan sa pagbaybay ng daan patungo sa kasukalan. Maswerte lang sila dahil palagi may dalang posporo si Mang Adan. Saktong pagpasok nila roon, nakarinig sila ng mga ingay sa paligid. Alam ni Mang Adan na yun na ang mga alagad ni Hermana Auring. Kaya pumunta sila sa mas ligtas na lugar kung saan madali rin nilang makita ang mga papasugod na aswang. Sa oras na pumasok sila sa gubat na ito at magkamali lang sila ng dinaanan, siguradong mas mapapadali ang buhay nila. Tama ka riyan, Mariano. At kung may matitira mang buhay sa kanila bukas, magiging madali lang din para sa atin ang patayin sila. Maghintay na lang tayo. Ilang sandali na lang, siguradong papasok na sila rito. Mas mabuti siguro kung patayin na muna natin ang sulo natin, Mang Adan. Oh, sige. Ayan, mukhang may mga yabag nang pumasok sa gubat ha. Sila na yan. Ubos sa mga alagad ni Hermana Auring kung magkataon. Napatitig na lang si Mang Adan sa binatilyong albularyo at napangisi. Walang ano-ano, may narinig silang mga hiyawan at mga pag-ungol. Alam nilang may mga nakatagpunan ng kanilang patibong, kaya mas lalo silang natuwa. Noong mawala na ang mga ingay na kanilang naririnig, inisip nilang baka naubos na ang mga aswang. Nagkasundo silang dalawa na tingnan ng paligid at alamin kung talagang nagtagumpay ang kanilang plano. Muli nilang sinindihan ang kanilang sulo, saka nagsimulang maglakad patungo sa mga patibong nila. Tagumpay! Marami sa mga aswang ang napatay natin dahil sa ginawa natin mga patibong. Sigurado, nandyan din sina Hermana Auring at Impong Doroy. Ang bobo talaga nila. Ito lang palang tatapos sa buhay nila. Ay, teka. Tingnan natin isa-isa ang mga aswang. Aba, wala rito si Impong Doroy ah. Wala rin si Hermana Auring, Mga Dan. Mukhang tayo pag naisa na. Hindi maaari. Kailangan natin maganda. Umikot tayo sa gubat na ito at pumunta na lang sa kapatagan. Kung yan ang makabubuti, sige. Halika na, Mga Dan. Naging maingat sina Mang Adan sa kanilang paglalakad. Sinugurado nilang walang mga aswang na natitirang buhay roon. Pagdating nila sa likurang bahagi ng gubat, nakiramdam muna sila sa paligid. Nagtaka pa si Mang Adan kung bakit biglang nawala ang ingay ng mga kulisap. Kaya nabahala siya. Parang may hindi tama rito ah. Kahit na nandito tayo, hindi sana titigil ang mga insektong yan sa pag-iingay. Pwera na lang kung... Mga Dan, may nilalang na mabilis na lumundag patungo rito. Hindi kaya yan na si... Kayong dalawa! Saan kayo pupunta? Akala ba ninyo'y makakatakas kayo? Wala na kayong kawala! Ilang sandali lang, nandito na rin si Hermana Auring! Nagulat si Mang Adan nang makita si Impong Doroy na nasaan yung aswang. Nang makita nito si Mariano, mas lumapad pa ang kanyang pagngisi. Inihanda na lang niya ang kanyang itak. Kinalabit na rin niya ang binatilyong albularyo, kaya naganda na rin ito. Nang makita ni Mang Adan na naglalaway si Impong Doroy, napahawak siya ng maigpit sa kanyang sulo. Naisip niyang kapag malagay sila sa alanganin, itatapon niya yon sa aswang. Bago pa man makarating ang aswang na yon, titiyakin naming isa ka ng bangkay. Ha! Talaga ba? Baka isang pitik ko nga lang kayo eh. Huwag kang magmayabang. Ano, Adan? Nakita mo na ba ang hiwaga sa pagbubuntis ni Nena? Oo,
At isa lang ang masasabi ko, mga walang hiya kayo. Pati nga kung walang kamalay-malay sa mga ganong bagay ginamit ninyo. Ano kay kinagagalit mo? Hindi naman siya ginalaw ni Hermana Uringa. Talagang napaka-demonyo ninyo. At kasama mo pa rin palang binatang ito. Nobya ba niya si Nena? Malas mo naman. Buntis na ang nobya mo. Ikaw ang malas, Impong Doroy. Ngayon na matatapos ang kasamaan mo. Kung hindi ka lang sana kumampi sa mga dayong aswang na yon, hindi tayo aabot sa ganito. Wala kang pakialam sa desisyon ko. Kapag nailuwal na ni Nena ang sanggol na nasa sinapupunan niya, magagawa na rin nilang buhayin ang aking asawa. Aba nagsatsat, kung nandito ka para patayin kami, pwes, paunahan na lang tayo. Walang pag-alinlangang sumugod si Mang Adan kay Impong Duroy. Umangil naman ang matandang aswang at napangisi nang makita ang naging aksyon niya. Hinarap siya ng nilalang at naglaban silang dalawa. Napasigaw na rin si Mariano at minabuting tulungan si Mang Adan. Matapang ka lang, Adan, dahil may kasama ka. Kung mag-isa ka lang, sigurado ko na nagbabahag ka na rin ng buntot. Kahit na mag-isa lang ako, hindi pa rin ako matatakot sa'yo. Mas naging agresibo pa si Impong Duroy, kaya mas ginalingan din ni Mang Adan ang pakikipaglaban sa kanya. Nang makita niyang mas nakatuon ang pansin ng nasabing aswang kay Mariano, ginamit niya ang kanyang kakaibang liksi. Bago pa man siya mapansin ng aswang, lumapit na siya sa likuran nito at walang pagdadalawang isip na tinaga ang aswang. Napaungol si Impong Duroy at dulot ng lakas ng pagtaga ni Mang Adan, nabuwal siya sa lupa. Tignan mo sarili mo, Impong Doroy. Kung talagang malakas ka, bakit ka nakahandusay dyan? Bumangon ka at lumaban sa akin. Hindi ko kailangang patunayan sa inyo ang tunay na lakas ko. Sino kayo para ipakita ko ang totoo kong kakayahan? Hindi mo lang maamin na nagtatago ka sa saya ng Hermana Uring mo. Teka, matanong ko lang, hindi ba't isa siyang tamamisaw? Ano siya? Babae o lalaki? Ha? Hindi mo na kailangang hilingin sa leader ng kongregasyon ninyo, ng kulto ninyo, ang pagbuhay ulit sa may bahay mo. Bago mag-umaga, makakasama mo na ang matagal mo ng patay na asawa dahil mamamatay ka na rin. Sa tingin ba ninyo, natatakot ako? Nararamdaman kong malapit nang makarating dito si Hermana Uring. Kaya mag-isip-isip kayo. Baka bumaliktad ang ating sitwasyon. Hindi mangyayari yan. Ngayon pa lang, papatay na kita para hindi ka na maabutan ng pinuno ninyo. Tatagay na sana ni Mariano ang aswang, pero nagulat siya nang biglang makalis sa ganong sitwasyon si Impong Duroy. Napalingon na lang si Mang Adan nang marinig niya ang pag-angil sa kanilang likuran. Sasabihan pa sana niya si Mariano na maganda, pero naging mabilis ang pagsugod ng aswang sa binata. Dahil hindi nagawang ibalanse ng albularyo ang kanyang sarili, tumilapon siya at napahandusay sa lupa. Tutulungan pa sana ni Mang Adan si Mariano para makatayo, pero napabangon agad ito. Nang akmang susugod na sana si Impong Duroy sa albularyo, inagaw ni Mang Adan ang pansin nito. Itinapon niya rito ang sulo, kaya napatras yun. Inatake niya ang nilalang, kaya hinarap siya nito at silang dalawa ang naglaban. Gigilitan kita ng leeg para dumanak at matuyuan ka ng dugo. Gawin mo na kung kaya mo. Hindi sasapat ang lakas at liksi sa isang katulad ko. Yan ang inaakala mo. Sige, ilagan mo ang aking pag-atake sa'yo. Papatayin kita. Sige, at kapag binuhay ulit ako ni Hermana Uring, titiyakin kong mauubos ang lahi ninyo. Nagpatuloy ang kanilang labanan. Hindi naman inaasahan ni Impong Duroy ang naging kakayahan ni Mang Adan ng mga sandaling yun. Ganun pa man, kahit na puno na ng sugat ang kanyang katawan, nagpatuloy ito sa pakikipaglaban hanggang sa tuluyan siyang mabuwal ng nakadapa. Hinapakan niya sa likod ang aswang na naging rason para hindi ito makagalaw. O ano ka ngayon, aswang? Bago kita batayin, gusto ko lang sabihin sa iyo ang rason kung bakit mas malakas at mas maliksi ako kaysa sa normal na tao. Nagkataon lang ang lahat ng ito, Adan. Kung ako ang nagkaroon ng tsansa,
hindi kita bubuhayin. Pasalamat ka at may swerte ka sa katawan. Oo, at sa ating dalawa, ikaw ang minalas. Kaya ihanda mo na ang iyong kaluluwa sa paglalakbay patungo sa impyerno. Pupugutan na kita ng... Ha? Mga Dan, sandali! Ako nang bahala dyan. Ibalato mo na sa akin ang buhay ng aswang na yan. Sige, Kung yan ang gusto mo, sige. Pero isinusumpa kong ikaw ang uunahin ko. Kahit saan ka magtago. Tutugisin kita kapag muli akong pinuhay ni Hermana Uring. Huwag kang managinip ng gising, Impong Doroy. Mamamatay ka na at wala nang ikalawang pagkakataon para sa'yo. Itong dapat sa'yo! Napangisi na lang si Mga Dan nang makita niyang gigil si Mariano na mapatay ang aswang. Dahil ginilitan niya ng leeg si Impong Doroy, bumulwak ang dugo nito at tumanak sa lupa. Napailing na lang si Mga Dan, gawa ng nakitaan niya ng lakas ng loob ang binatang albularyo. iba talaga kapag galit ang isang tao, ano? Kulang pa ang ginawa ko sa matandang aswang na yan kaysa sa ginawa ni na Hermana Uring sa aking mga kanayon. Kapag nakaharap ko yung tamamisaw na yon, sisiguraduhin kong babalatan ko siya ng buhay. Ikaw ang bahala. Pero payo ko lang, huwag mong malitin ang kakayahan niya. Kahit isa kang albularyo kagaya ng mga aswang, may kahinaan ka rin. Alam ko yan, Mga Dan. Huwag ka mag-alala. Mag-iingat ako. Mabuti kung ganon. Ang mga kagaya nila ay hindi dapat Ha? May paparating. Yan tamang sarili mo, Mariano. Oo, nararamdaman ko rin. Sigurado ko na si Hermana Uring na yan. Inihanda nila ang kanilang sarili. Ilang sandali pa, naging malansa ang ihip ng hangin. Nanginig din si Mga Dan dahil sa kakaibang kilabot na kanyang naramdaman. Nasa ganong sitwasyon sila nang biglang may lumitaw na nagliliwanag na lagusan sa kanilang harapan. Napatitig siya roon at inabangan niya ang susunod na mangyayari. Walang ano-ano, tumambad sa kanila ang isang babae na may nagbabagang mga mata. May nakausli itong pangil at ang kanyang postura ay parang nanggaling sa mga bansang Europa. Nang makita ng babae ang dalawa, napaangil siya at napahakbang palabas sa lumitaw na lagusan. Hermana Uring! Nagkaharap din ulit tayo sa wakas. Alam kong hindi mo pa ako nalilimutan. Magbabayad ka sa ginawa mo sa anak ko. Alam kong ikaw ang may pakana ng lahat ng ito. Pati ang nag-iisa kong anak, idinamay mo ba? Tingnan natin kung ano magagawa mo. Ngayong lahat na ng mga alagad mo ay napatay na namin. Hindi pa ito ang oras para magdiwag at magsaya. Buhay pa ako at kaya ko silang buhayin muli. Oo, binata. Kilala kita. Ikaw ang albularyong duwag na walang ginawa para sa kanyang mga kanayon. Kung wala akong ginawa, hindi sana ako nandito. Magpasalamat ka lang at tumatake ka bago malaman ng lahat ng mga tao ang inyong tunay na kulay. Kung hindi ka lang mahusay magkunwari, baka sinunog ka na ng mga kanayong ko. Malas mo lang, Hermana Uring. May mga taong nakaalam agad ng totoo ninyong pakay sa nayon namin. Mga Dan, labang ko ito. Huwag ka nang tumulong. Igaganti ko lang ang mga kanayong ko na pinatay ng tamamisaw na ito. Sige, Mariano. Magbibigyan kita. Pero kung matatalo kita, atay at puso mo ang kabayaran. Napatras na lang si Mga Dan nang sumugod si Mariano kay Hermana Uring. Napangisi naman ang tamamisaw nang makita niya ang paggalaw ng binatang albularyo. Naglaban silang dalawa habang si Mang Adan na may nanonood lang sa kanilang dalawa. Kahit na may angking bilis ang aswang na tamamisaw, nagagawa rin siyang sabayan ni Mariano. Nasa kaligitnaan sila ng kanilang paglalaban nang mapansin ni Mang Adan na nagkaroon ng kulay itim na aura ang aswang. Kahit na ang buwan lang ang nagsisilbing liwanag nila sa gabing yun, kita niya ang kulay na nakapalibot kay Hermana Uring. Napansin din niyang naging mas malakas ito. Mariano, magdoble ingat ka. Hindi lang simpleng aswang ang kalaban mo. May dugo rin siyang engkanto at nakikita kong may itim niyang aura. Huwag ka mag-alala, Mga Dan. Kaya ko ang aswang na ito. Hindi ako susuko sa kampo ng demonyo. Kung talagang kaya mo ako, bitiwan mo ang iyong itak at maglaban tayo ng mano-mano. Hinahamon mo talaga ako, ha? Sige, kahit nakamao lang ang gamit ko,
Kaya kitang talunin, Hermana Auring. Mas lakasan mo pa ang pagsuntok, binata! Nagpatuloy ang labanan ni Mariano at Hermana Auring. Nasa kalagitnaan sila ng kanilang labanan nang mapansin ni Mang Adan na nagdedehado na ang albularyo. Dahil lumalaban at hindi nagpapadaig si Mariano sa tamamisaw, hinayaan na muna niya si Mang Adan. Walang ano-ano, naitulak ni Hermana Auring si Mariano at sinubukang ibabawan. Bago pa man mapagtagumpayan ng aswang ang kanyang binabalak, gumulong na si Mariano at nagawa niyang lapitan ng kanyang itak. Napansin ni Mang Adan na gumagalaw ang bibig ng binata, kaya naisip niyang napauhusal ang albularyo ng kanyang orasyon. Ilang sandali pa, hindi na nakagalaw si Hermana Auring. Napangisi naman si Mariano at agad na sumugod sa tamamisaw. Inambahan niyang tatagain ang aswang, pero sa hindi malamang rason ni Mang Adan, pagkakumpas ng kamay ng lider ng mga aswang, tumilapon si Mariano. Hindi mo yata alam na may dugo ako na isang engkanto. Hanggat nasa kalikasan ka, hindi mo ako matatalo. Yan ang inakala mo, Hermana Auring. Oo nga't nagmula ka sa kalikasan. Pero hindi mo ba naisip na ang aral na sinusundan ko ay aral din ng kalikasan? Hala, sige, bumangon ka, tingnan natin kung hanggang saan na umabot ang napag-aralan mo. Napangisi si Mariano. Nakita pa ni Mang Adan na napakuyom siya ng kanyang kamay. Nang tuluyan siyang makabangon, agad siyang tumakbo para sugurin si Hermana Auring. Napaangil naman ang aswang na tamamisaw at sinalubong na rin ang binatang albularyo. Muli silang nagsagupaan. Pero nang mapansin ni Mang Adan na mas nag-ibayo ang lakas ni Hermana Auring, inihanda na rin niya ang kanyang sarili. Naglaban silang dalawa hanggang sa napaluhod si Mariano. Sinipa naman siya ng tamamisaw at nang mapahandusay ito, inibabawan siya ni Hermana Auring at sinakal. Hindi ako susuko sa iyo. Gagawin ko ang lahat para may pagiganti ang mga kanayong ko. Kahit ay kamatay ko ba? Kahit na'y kamatay mo pa? Sige, magpaalam ka na sa mundong ito, Mariano. Katapusan mo na. Huwag ka mag-alala, Hermana Auring. Kung papatayin mo ko, isasama kita. Sumenya si Mang Adan kay Mariano na subukang hawakan ng aswang. Sinunod naman yun ng binata at nang makita niyang pinipigilan na ni Mariano ang aswang, mabilis na humakbang si Mang Adan para lapitan silang dalawa. Papatayin kita, tamamisaw! Ikaw ang rason kung bakit naging ganito ang buhay ng mga kanayong ko! Ito ang dapat sa'yo! Hayop ka! Ikaw ang uunahin ko! Magbabayad ka sa ginawa mo! Ibinaling ng aswang ang kanyang pansin kay Mang Adan. Nang makita naman ito ni Mariano, sinubukan pa niyang pigilan si Hermana Auring. Pero dahil maliksi ang aswang na tamamisaw, hindi nagtagumpay si Mariano. Napatras naman ng isang hakbang si Mang Adan at sa isang pagkisap ng kanyang mga mata, sinugod siya ni Hermana Auring. Hindi naman siya natinag dahil alam niyang hindi siya madaling matalo nito. Ilang beses na sumubok ang aswang na atakihin siya, pero nagawa niya ang makailag. Napaangil naman ang tamamisaw dahil sa ginawa niya. At lalo itong nanggalaiti. Humanda ka sa akin! Magsisisi ka kung bakit naging tinik ka sa aking lalamunan! Hindi bale! Kapag nailuwal na ng babaeng pinunlaan ko ang sanggol na mas malakas kesa sa akin, iuutos kong ubusin niya ang lahi niya! Diyan ka nagkakamali! Ang birhing babae na pinulaan mo ay anak ko! At hindi ako papayag na mailuwal niya ang sanggol na nasa sinapupunan niya. Kahit patayin ko ang sarili kong anak, basta wag lang mabuhay ang sanggol na kasing sama mo! Ha? Kaya naman pala ganyan na lang ang galit mo. Wala akong pakialam kung anak mo man o apo ang dalagang yon. Ang mahalaga sa akin ay ang aking anak. Kaya huwag kang maging sagabal. Hindi ako nagpapatawad. Talagang demonyo ka, Hermana Auring. Ginagamit mo pa ang Diyos at simbahan para makapanamantala ng mga inosenteng tao. Kaya nga sa mga kanayunan ako nang bibiktima eh. Alam kong mas madali silang utuin. Nagkakamali ka. Nung una pa lang, alam ko na ang pakay ninyo. Nagmatsyag ako sa bahay ni Impong Doroy at nalaman ko ang inyong sekreto. Ah, kaya pala ah. Sige, dahil dyan, hindi na kita bubuhayin pa.
Napaangil ang aswang na tamamisaw at sa isang pag-isap ng mga mata ni Mang Adan, sumugod sa kanya si Hermana Auring. Inilaga naman niya ito at bago pa man siya lingunin ng nilalang, tinaganan niya ito sa liig. Napaungol na lang ang tamamisaw nang magtamo siya ng mababaw na sugat. Mas naging mabalasik pa ang kanyang itsura. At nang aatake sana siya ulit, ginamit ni Mang Adan ang kakaibang liksi niya. Inundayan niya ng pagtaga ang tamamisaw hanggang sa halos buong katawanan nito ang nagkaroon ng mga sugat. Umangin lang napakalakas si Hermana Auring at napatingala sa buwan. Sa isang pagkisap ng mga mata ni Mang Adan, nakita niya kung paano nagpalit ng anyo ang nilalang sa kanyang harapan. Mas naging mahaba ang kanyang braso at binti. Nagkaroon siya ng mahabang nguso at umusli pa lalo ang pangil niya. Napansin din ni Mang Adan na may hati sa gitna ang dila ng nilalang. Naging matulis ang tenga nito at nagkaroon ng umbok ang kanyang likuran. Yan ang tunay na anyo ng tamamisaw, Mang Adan. Mag-iingat ka! Mas malakas siya sa ganyang anyo. Huwag ka mag-alala. Kaya kong nilalang na ito. Tutulong ako sa inyo, Mang Adan. Ang mga kagaya ng tamamisaw na yan ay hindi dapat mabuhay. Kahit na ilan pa kayo, hindi ako natatakot! Magiging pagkain ko lang kayo mamaya! Napalingon na lang si Mang Adan nang makarinig siya ng pagyabag. Nagulat pa siya nang mapagtantong sumunod si Mariano sa nasabing nilalang. Napaangil naman ulit si Hermana Auring at nilabanan niya ang binatang albularyo. Hindi napigilan ni Mang Adan ng mamangha dahil sa kakaibang liksi ng aswang na kanilang nakalaban. Sa hindi niya inaasahan, naibuwal ng aswang si Mariano. Nilapitan ni Hermana Auring ang binata at nagsimula siyang maglaway ng malapot. Nang mapansin ni Mang Adan na gustong wakwakin ng nilalang ang tiyan ng albularyo, napakbang na rin siya para lapitan ito. Wala kang mapapatay sa aming dalawa. Sa gabing ito, ikaw ang babalik sa pagiging alamok. Huwag kang makampante! Saktong paglingon sa kanya ni Hermana Auring, buong lakas siyang tinaga ni Mang Adan. Dahil sa ibayong puwersa niya, naging malalim ang sugat ng aswang sa lalamunan. Kahit na nasa ganoon ng sitwasyon, tumayo pa ang tamamisaw at inatake si Mang Adan. Hindi naman siya nagpatinag at nilabanan niya ang aswang. Hindi niya inakala na ganong kaliksi ang nilalang. Kaya nahirapan siyang masugatan ulit ito. Habang nakikipaglaban, napansin ni Mang Adan ang pagbulwak ng dugo sa lalamunan ng tamamisaw. Mahirapan kang talunin ng aswang na yan, Mang Adan. Nagmula ang lahi niya sa kalikasan. Kaya ang mahiwagang bagay lang din na nagmumula sa kalikasan na makakapatay dyan. Aha, alam ko na. Ako lang bahala. Mapapatay ko ng aswang na ito. Tingnan natin kung ano ang magagawa mo. Ikaw ang una kong papatayin at isusunod ko ang binatang yan. Sige na, Mang Adan. Maghintay ka ng pagkakataon. Pagkawikan ni Mariano, sumugod siya sa aswang. Inatake rin ni Mang Adan ang tamamisaw, kaya nahati ang atensyon ng nilalang. Ilang beses pa siyang tinaga ni Mang Adan hanggang sa makita niyang nakanganga ang sugat na nasa lalamunan nito. Nung maisip niya ang mutya ng kidlat na tangan niya, hinubad niya ito tinawakan. Saktong nakatuon ang pansin ng tamamisaw sa binatang albularyo, kaya bumuelo si Mang Adan at tinaga ang aswang sa bandang likuran ng ulo nito. Nang malaman niyang malalim ang naging sugat nito, walang pagdadalawang isip niyang ibinaundon ang mutya ng ngipin ng kidlat. Napaungol ang aswang at natigilan. Nilungon pa niya si Mang Adan at inambahang aatakihin. Pero bigla siyang natumba at nagsimulang mangisay. Yan ang dapat sa mga aswang na kagaya mo. Umatras ka ng bagya, Mang Adan. Hindi natin alam kung ano mangyayari. Sige, mas mabuti pa nga. Mukhang kumikislot kasi ang buong katawan ng tamamisaw na yan eh. Tingnan mo, Mang Adan. Mukhang may kung anong gumagalaw sa mga laman ni Hermana Auring. Ayan na, mukhang... Ha! Tama ka, Mariano. Sumabog nga ang katawan ng aswang na yan. At ang dugo niya, hindi dugo ng normal na nilalang. Parang mas malapit pa sa kulay berde. Talagang ang hindi siya isang simpleng aswang, Mariano. Yan ang sinasabi ko. Sa wakas, nakamit na rin natin ang hustisya. Magiging tahimik na rin ang nayon ninyo. At pati na ang mga kanayong ko.
napagiganti ko na rin. Teka, si Nena, kailangan balikan natin ang anak ko. Baka kung ano na nangyari sa kanya. Oo nga, tayo na. Kailangan malaman natin kung anong kondisyon niya pagkatapos ng pangyayaring ito. Kukunin pa sana ni Mang Adan ang mutya ng kidlat niya, pero sinabi sa kanya ni Mariano na naglaho na yon dahil ang nasabing mutya ang tunay na pumatay sa tamamisaw. Minabuti na lang nilang umalis doon sa kapatagan. Habang naglalakad patungo sa kuweba kung saan nila itinago si Nena, napag-usapan nila ang patungkol kay Hermana Auring. Nagpasalamat na rin si Mang Adan kay Mariano dahil sa naging tulong nito. Pagdating nila sa yungib, naabutan nilang natutulog si Nena. Nakita rin nila ang likido roon na may durog na mga laman. Kaya nilinis na muna nila yon. Pagkatapos nito, ginising nila si Nena at natuwa siya nang malamang hindi na nakaumbok ang kanyang tiyan. Wala nang dinadala mo. Siguradong natunaw yon kasabay ng pagkamatay ni Hermana Auring. Napatay niyo ang leader ng kongregasyon namin, ng aming samahan. Oo anak, at tahimik na ang ating baryo. Maaari na tayo makapagsimula ulit ng ating buhay. Salamat naman kung ganun. Salamat din sa iyo, Mariano. Alam kong malaki ang naitulong mo para mapuksa ang mga aswang na yon. Napangiti na lang si Mariano dahil sa sinabi ni Nena. Noon din, sinabi ni Mang Adan ang buong katotohanan patungkol kay Mariano. Sa kabutihang palad, naintindihan naman ni Nena kung bakit sila nagsinungaling. Nang mga panahong yon, nagpasya na silang umuwi. Pagdating nila sa kanilang bahay, nagpasya si Mang Adan na magpahinga na. Samantala, bago matulog, umusol ng kanyang orasyon si Mariano para matunaw ng kusa ang mga katawan ng aswang sa paligid kapag nasikatan ng araw. Kinabukasan, Mang Adan, Nena, aalis na ako. Pupunta ako sa kabilang bayan para doon ipagpatuloy yung buhay ko. Wala na rin naman akong kamag-anak eh. Hoy, ano ka ba? Parang kamag-anak na rin naman ang turing namin sa iyo ha. Dumito ka na lang sa nayo namin. Oo nga naman, Mariano. Hindi ka na iba sa amin. Nahihiya ako eh. Isa pa, baka maging pabigat lang ako sa inyo rito. At kailangan ko rin pigilan ang aking nararamdaman. Mahirap na. Ano naman ang ibig sabihin nun, Mariano? Napatitig si Mang Adan kay Mariano. Nang makita niyang sinulya pa ng binatilyong albularyo si Nena, alam na agad niya ang kasagutan sa sinabi nito. Hindi naman siya tumutol at sinabi sa dalawa na nasa kanila naman ang desisyon. Matatanggap mo pa ba ako? Kahit alam mong... Oo naman no. Isa pa, hindi mo naman kagustuhan ang nangyari, hindi ba? Simula nung makita kita, naging iba na ang tibok ng puso ko eh. At handa kong tanggapin ka ng buo. Ay nako, sige na nga. Diyan na muna kayo. Magpapahinga na lang ulit ako. Hanggang ngayon kasi masakit pa ang katawan ko eh. Buti pang isa dyan, kahit sugatan na parang wala lang sa kanya. Si tatay talaga. Magpahinga ka na nga roon at mag-uusap lang kami ni Mariano. Wakas,